Hindi ba't unang gabi lang naman yun? Nawala na. E di nawala. Siya Shiguang. Kagabi pinasalo ko sa iyo, ang shift ko. Wala namang naging problema, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ka pa ba sanay sa trabaho ko? Sa bagay. Tulungan mo ako. Iniligtas mo ako ngayong gabi. Pananagutan kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Iniligtas mo ako ngayong gabi. Pananagutan kita. Kagabi ay nilason ako. May isang doktor na nagligtas sa akin. Zhao Qi. Ipag-utos mo ito. Sino mang may suot ng kwintas na jade, na pamana ng pamilyang Fu. Siya ang aking tagapagligtas ni Fu Xiyan. At ang magiging unang ginang ng pamilyang Fu. Masusunod po, Senior Fu. Sasanduan ko na po agad, ang unang ginang. Hala. Siya Shiguang. Akala ko pa naman, napakalinis mong babae, nagkakamali ka, hindi sa akin yan. Huwag mong sabihin, ang kwintas na jade na ito, ay bigay ng palamuning si Fang Hongxue, sa iyo. Sa isang tingin pa lang, halatang regalo ito ng kung sinong matandang lalaki, sa iyo. Dinala mo pa talaga rito para ipagmalaki sa akin. Mali ang tingin mo, peke lang yan. Kung gusto mo, sa iyo na lang. Hala, huwag mong sabihin kagabi, ay may ginawa kayong kababalaghan. Sa ospital, may late na ako sa part-time job ko. Una na ako, ha, bye. Unang ginang. Unang ginang. Sinong unang ginang? Ang suot ninyo sa inyong leeg, ay ang pamanang hiyas ng pamilyang Fu. Pamilyang Fu. Ang pamilyang Fu ng Fushi Group, ang amo kong si Senior Fu ay, ang tagapagmana ng Fushi Group, si Fu Xiyan. Fu Xiyan. Ang Fu Xiyan na gustong pakasalan, ng lahat ng kababaihan sa mundo. Bakit naman niya ako pakakasalan? Iniligtas ninyo ang buhay ni Senior Fu kagabi. Bilang ganti, kayo na ang magiging unang ginang ng pamilyang Fu. Kagabi. Hindi ba't si Siya Shiguang ang nandoon kagabi? Kaya pala ganoon na lang ang kaba niya. Kaya pala sa kanya ang dugo na ito. Ano pong sinabi ninyo? Ah, wala naman. Sinasabi ko lang na ang dugong ito, ang kwintas na ito, ay sa akin. Iuulat ko po agad ito kay Senior Fu. Salamat sa abala. Senior Fu, matagumpay ko ng nazando, ang unang ginang, Zai Jinro. Zai Jinro. Tama, siya nga. Zhao Qi, siguraduhin mong maibibigay ang lahat ng kailangan ni Jinro. Huwag mong hahayaang makaramdam siya ng kahit anong sama ng loob. Magandang araw po, kailangan na nating palitan ang benda nyo. Medyo masakit po ito ng kaunti, tiisin nyo lang po, dahan-dahanin ko lang. Ayan, tapos na po. Bakit ang bango niya? Ay katulad na katulad kay Jinro.
Ano ba? Hello, Hongshu. Alam kong naghahanap ka ng trabaho ngayon, kaya ibinili kita ng isang branded na Amerikana para magmukha kang kagalang-galang. Talaga, napakabuti mo naman. Mahal ko. Hongshu. Ano yung naririnig kong ingay dyan? Ah, wala yun. Amerikana ka mo. Pupunta na lang ako sa bahay nyo sa susunod para kunin. Huwag na. Nasa tapat na ako ng pinto nyo. Papasok na ako. Ay, Shiguang. Hongshu, bakit ang aga mo? Yata rito ngayon. Bakit parang taranta ka? Siguro. May inihanda ka ring sorpresa para sa akin, no? Oh. Ang ganda naman ng Amerikanang ito. Napakaganda talaga. Salamat, asawa ko. Bakit bigla mo akong tinawag na asawa? Ang corny mo naman. Shiguang. Hindi ba't, dapat ay nasa part-time job ka ngayon. Nag-leave ako para rito. Hindi ba't binilhan kita ng Amerikana? Nagustuhan mo ba? Oo naman, gustong-gusto ko. Bagay sa iyo. Mabuti naman kung ganoon. Isasabit ko na ito para sa iyo. Para hindi maalay kabukan. Shiguang, Shiguang. Oh. Sino siya? Pinsan ko siya. Kakaumpisa lang namin, maglaro. Nang tago-taguan. Pinsan. Ang galing mo rin, no? Shiguang, Shiguang, Shiguang. Sandali lang, hintayin mo ako. Shiguang. Shiguang. Sa totoo lang, matagal ko na talagang gustong makipaghiwalay sa iyo. Pero, nanghihinayang ka. Nanghihinayang kang hindi na makasipsip ng pera sa akin. Nanghihinayang ka sa pambayad ng upa na buwan-buwan kong ibinibigay sa iyo. Tumahimik ka. Hamak na vocational student ka lang. Hindi tayo magkalebel. Ganito na lang. Itong perang ito, kunin mo na. Isipin mo na lang na, pampalubag loob ko ito sa iyo. Masyado kasi akong mabait na tao, pera. Hindi ba galing sa akin ang perang iyan, at pati ang jacket na iyan, niloko mo ako para ibili ka gamit ang overtime pay ko. Ang pantalon na iyan, inubos niyan ang 2 buwang panggastos ko sa buhay. Ang sapatos na iyan, binili mo lang sa tabi-tabi sa halagang barya, tapos pinilit mo akong regaluhan ka rin. Ngayon, ibalik mo lahat sa akin. Gusto mong, isuka ko pa. Ang mga kinain ko na, asa ka pa. Kung matapang ka talaga, habaran mo ako rito. Mismo sa gitna ng kalye. Siya Shiguang, humanda ka sa akin. Tiyak na pagsisisihan mo ito. Tay. Nay, nandito na po ako. Bakit ang aga mo yata umuwi ngayon? Ngayong araw ba? Tingnan natin kung magkano ang kinita mo ngayon. Ilang daang piso lang ito. Nay, kasusweldo ko lang po ngayon. Haha, ang bait talagang anak, napaka maaasahan mo talaga. Haha, halika rito. Mabait kong anak, malaki ka na ngayon. Dapat lang na bumawi ka na sa mga magulang mo. Nay, kung may sasabihin po kayo, diretsuhin niyo na po ako. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka naman nag-aaral sa sikat na universidad. Bokasyonal lang naman ang kinukuha mo. Anong mapapala mo riyan? Mabuti pang huminto ka na at mag-asawa ng maaga. Para sa kuya mo, makakuha man lang tayo ng dote, hindi ba? Nay, ano pong ibig ninyong sabihin? Kung hindi dahil noong nasa huling taon ako sa high school, paulit-ulit niyo akong pinilit na huminto sa pag-aaral, para magtrabaho at magkapera pampagamot kay tatay. Hindi ko naman kailangang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kung hindi dahil doon, paano akong hindi makakapasa sa universidad? Ano naman ngayon, babae ka, para saan pa ang mataas na pinag-aralan? Anong silbi niyan? Mabuti pang maghanap ka ng matinong lalaki, at mag-asawa agad, para hindi ka palamunin lang dito sa bahay. Nay, ako lang mag-isa ngayon ang nagtatrabaho sa 2 trabaho. Sino ba talaga ang palamunin sa atin? Aba, ang batang ito, natuto ng sumagot-sagot ngayon. Nagsabi lang ako ng kaunti, tingnan mo, sinisimangutan mo na ako. Hindi rin madali ang buhay ni Xiao Xia, kung hindi mo lang sana, pinalitan ang sanggol noon, mayaman na sana siyang donya ngayon. Manahimik ka nga, binabalaan kita, huwag mo nang babanggitin uli ang tungkol dyan, narinig mo ba? Ginawa ko lang naman iyon para, sa sarili nating anak, para makapamuhay siya sa karangyan. May mali ba sa ginawa ko? Isa pa. Dahil hindi ko naman siya tunay na anak, kaya ko nga siya pinipiga ng husto. Sino iyan? Kayo.
Mukhang bagay naman kayong dalawa, Senior Fu. Tungkol sa nangyari noong gabing iyon, may bagong impormasyon po. Ang pinakaimportanteng dapat gawin ngayon, syempre ay ang tungkol kay Xia Shiguang na iyon. Xia Shiguang. Nakita ko ngayon, umuwi ang matalik mong kaibigan na si Zai Jinro. Alam mo ba kung gaano siya kasikat at kayaman ngayon? Anong nangyari sa kanya, mga kapitbahay? Baba na kayo rito, may mga regalo para sa inyo. Tingnan ninyo, lahat ng ito ay dala ng aking Zai Jinro, para ipamigay sa inyo. Mga mamahaling regalo ito, sa inyo na ang lahat ng ito. Titingnan ko nga. Kung anong mga regalo ito, bakit ka nagmamadali? Tia Xia, tingnan mo nga ang sarili mo, mukhang hindi ka pa nakakakita ng marangyang bagay. Zai Jinro, bakit bigla ka yatang yumaman ng ganito? Ano naman ang pakialam mo? Kahit magtrabaho ka pa, Xia Shiguang, habang buhay, ay hinding-hindi mo mabibili ang kahit isa sa mga regalong ito. Zai Jinro. Natatakot lang ako na baka naloloko ka lang. Xia Shiguang, anong pinagsasabi mo riyan? Lahat ng ito ay binili ng mapapangasawa ng aking Zai Jinro para sa kanya. Mapapangasawa, Zai Jinro, magpapakasal ka na. Oo, engaged na ako. Sa panganay na anak ng Fushi Group, isa na akong tao na hinding-hindi mo maaabot kahit kailan. Alam ko naman talaga na si Zai Jinro ay isang batang may mararating. Di hamak na mas magaling siya kaysa sa Xia Shiguang natin. Naku naman. Tia, tingnan mo ito. Para sa iyo ito. Talaga ba? Maraming salamat, inay. Masyado itong mamahalin. Hindi natin ito pwedeng tanggapin. Tia Xia. Tingnan mo nga ang anak mo. Kung umasta ay parang napakalinis. Ako na ang tatanggap nito para kay Xia, inay. Dahil tinanggap mo na ang mga bagay na iyan, huwag mo nang sasabihin pa na kilala mo ako. Zai Jinro. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ako, si Zai Jinro, ay malapit ng ikasal sa mayaman at mamuhay ng marangya. Habang ikaw naman, Xia Shiguang, ay nakatadhana lang na mabulok sa hirap habang buhay. Sino ba namang gustong makakilala sa iyo? Napakakahiya kaya. Zai Jinro, kung iyan talaga ang nasa loob mo, ibibigay ko ang gusto mo. Hindi ko kailangan ng suhol mo para manahimik. Inay, umalis na tayo. Inay, tara na. Zai Jinro, ayaw tanggapin ni Xia Shiguang ang regalo. Baka naman, huwag kang mag-alala, may paraan ako. Para masiguro na habang buhay, ay hindi sila magkakalapit ni Fuxian. Binibining Zai, ang regalong ipinahanda mo, ay handa na ang lahat. Maaari kang makampante sa trabaho ko. Kaya lang, tungkol sa reimbursement. Bakit ka nagmamadali? Ang 1,000,000 ay naipadala na sa account mo. Kukuriputin ko pa ba sa iyo ang barya na iyan? Syempre naman. Bakit nakatayo ka pa rin dyan na parang tuod? Pumunta ka na doon bilis. Sige. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo, ni Zai Jinro? Umaasa pa naman ako sa iyo, na mapalapit sa kanya, para maaga mo ang asawa niya sa hinaharap, si Fuxian. Ngayon, napurnada pa. Nay, ano ba ang pinagsasabi ninyo? Totoo naman, may madaling daan naman. Bakit hindi mo patahakin, Nay? Isa ba akong produkto, na kailangang ibenta sa mataas na halaga? Ikaw talaga. Xia Shiguang. Anong ginagawa mo rito? Naparito ako para humingi ng tawad sa iyo, at para hilingin na pakasalan mo ako. Ano bang pinagsasabi mo? Naghiwalay na tayo. Xia Shiguang, kung ngayon ay, hindi mo ako mapapatawad. Luluhod ako rito at hindi natatayo. Ako. Fang Hongxue, may sakit ka ba sa utak? Nang taksil ka na nga. May mukha ka pang makipagbalikan sa akin. Xia Shiguang, alam kong nagkamali ako. Ako. Alam ko, hindi mapapatawad ang mga ginawa ko, pero, bigyan mo naman ako ng pagkakataon, at bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon, na mamuhay sa karangyan at kayamanan. Xia Shiguang, Liz. Nang taksil ka na nga, at nagmamatigas ka pa ring huwag umalis, Liz na bilis, ano ba itong basurang ito? Mabuting manugang, bakit napakagalang mo yata ngayon? Halika, maupo ka muna. Nako, masakit ba ang tuhod mo sa pagluhod? Halika, hihilutin ni tita para sa iyo. Xia Shiguang, walang modo na nilalang. Ay ho, halika, kumain ka muna ng mansanas.
Tungkol sa kasal na ito, pumapayag na ako. Pumapayag na ako. Haha, Nay. Tinanong ninyo ba ang opinyon ko? Siya, nang taksil siya. Nang taksil, naku naman, dapat mong isipin, hindi kaya, kulang ang pag-aalaga mo sa kanya. Ha, mabuting manugang. Tiyak na pakakasalan ka, ni Xia Shiguang. Huwag kang mag-alala. Haha, tita, sapat na sa akin ang mga salitang iyan. Kung gayon, uuwi muna ako para maghanda. Sige, 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 mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Maghanda ka ng magpakasal sa akin, Liz. Oh, ma, uuwi na muna ako, para ihanda ang dote. Babalik ako rito pagkalipas ng 2 araw. Ah, sige, sige, mag-ingat ka, mabuti kong manugang. Bumalik ka ulit sa susunod, ha? Xia Shiguang. Hindi mo pakakasalan ang ganyang kayamang lalaki. Sino ba ang gusto mong pakasalan? Isang emperador. Mag-ingat ka, baka sa bahay nila sa hinaharap, magtatrabaho ka lang araw-araw. Ma, hindi ko siya pakakasalan. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Magtrabaho ka na nga lang. Kung hindi mo siya pakakasalan, sino pa? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo pakakasalan si Fang Hongxue, lumayas ka sa bahay na ito. Nabalitaan mo ba? Si Xia Shiguang, pinalayas na naman ng nanay niya sa bahay. Tumahimik muna kayo. Dahil nandito na ang lahat, mayroon akong mahalagang iaanunsyo. Anong mahalagang balita yan? Kailangan ba talagang maging seryoso? Manager Leo, may bago na tayong supervisor sa departamento. Darating na siya rito anumang sandali. Mag-i-inspeksyon siya rito, mamaya. Kapag may nagpagalit sa bagong supervisor, yari talaga kayo sa akin. Naintindihan po, naintindihan po. Manager Leo. Manager Leo, hindi mo kailangang kabahan ng ganyan. Bilang young mistress, mabait at madali naman akong kausap sa mga nasasakupan ko. Salamat po, Supervisor. Bakit nakatunganga lang kayo riyan? Magandang araw po, Supervisor Zai. Jinro, bakit ikaw na naman? Ang lakas ng loob mo. Ang pangalan ng young mistress ng pamilyang Fu, ay hindi mo basta-basta pwedeng banggitin. Xia Shiguang, isang temporary worker lang, Supervisor Zai. Siya nga pala, ang sakit sa ulo ng departamento namin. Tingnan ninyo, dala-dala pa niya ang malita niya rito. Baka balak niyang gamitin ang kumpanya, para libreng makikain at makitira rito. Hindi lang yan. Tamad din siyang magtrabaho araw-araw. Sumusweldo lang pero walang ginagawa. Talaga, ganoon pala. Kung ganoon, kailangan kitang parusahan. Parurusahan kita sa pamamagitan ng paglilinis ng maigi sa banyo. Parurusahan kita sa pamamagitan ng paglilinis ng maigi sa banyo. Jinro. Di ba? Sabay tayong lumaki noong bata pa tayo. Ang lakas ng loob mo. Sino ang may sabing kilala kita? Huwag kang umastang malapit sa akin. Jinro. Sinabi mo noong huli, na pakakasalan mo si Fuxian. Akala ko nagbibiro ka lang. Sino ba ang may oras para makipagbiruan sa iyo? Ako, si Zai Jinro, ay ang fiancé ni Fuxian. Walang duda at hindi peke. Sino ang maglalakas loob na magduda? Ang katayuan ng ating seniora. Humingi ka agad ng tawad. Noon pa man ay, kasabay ko na siyang lumaki. Kung ano talaga ang pagkatao niya, mas alam ko kaysa sa inyong lahat. Manahimik ka. Ngayon, pumili ka. Bitbitin mo ang bulok mong kahon at lumayas ka. Oh. Sumunod ka na lang at maglinis ng banyo. Wala kang ang kahit ₱100 sa bag mo. May lakas ng loob ka pang mag-resign. Mabuti pang sumunod ka na lang, at linisin ng maayos ang banyo. Ang pamantayan ng paglilinis ay, dapat kaya mong inumin ang lahat ng tubig sa loob ng inodoro. Zai Jinro, huwag kang sumobra. Xia Shiguang, ganyan ka ba makipag-usap sa amo mo? Ang mga iniutos ng seniora, gawin mo na agad. Kung hindi, panagutan mo ang kahihinatnan nito. Napakalaki ng gusaling ito. Sana bago magdilim, ay matapos mo itong linisin. Sa mababa mong pinag-aralan, ang utusan ka ni Supervisor Zai, na maglinis ng banyo, ay isang malaking pabor na sa iyo. Pumunta ka na doon at gawin mo. Siguraduhin mong malinis na malinis. Kung hindi sapat ang map, habarin mo ang iyong damit para ipunas sa banyo. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Ano ang ginagawa ninyo rito? Xian. Nandito ka pala. Sabi ko sa iyo,
Bakit hindi ka nalang magpahinga sa bahay? Bakit lumabas ka pa para magtrabaho? Gusto ko lang pumunta sa kumpanya, para tumulong sa ilang bagay, para naman maging, karapat-dapat ako sa iyo, Jinro. Kahit na wala kang kahit ano, ikaw pa rin ang magiging, hinaharap na may-ari ng Fushi Group, napakabuti mo sa akin, Shiyan. Pinapagalitan mo ba ang empleyado? Oo. Isa lang siyang, matigas ang ulong empleyado, inilipat ko siya ng pwesto, pero hindi siya sumusunod. Hayaan mo na, isang maliit na empleyado lang naman. Ipaubaya mo na sa kanila ang pag-asikaso niyan. Halika na, umuwi na tayo. Supervisor Zai, maaaring mapagbigay ang mga nakatataas, pero kami ay hindi ganoon kadaling kausapin. Lumuhad ka ngayon din. At humingi ng tawad sa lahat, ang tulad mo. May lakas pa ng loob na sabihin, kaklase ka ng ating senior rang si Zai, tumingin ka nga muna sa salamin. Siya Shiguang. Sa buwang ito, salo mo ang paglilinis ng banyo ng kumpanya, at araw-araw ay dapat, pumasok ka ng mas maaga ng 2 oras, para linisin ang mga mesa, ng lahat ng empleyado. Pulutin mo. Pulutin mo yan para sa akin, bitawan mo ako. Iniligtas mo ako ngayong gabi. Pananagutan kita. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Siya nga. Pulutin mo yan para sa akin, bitawan mo ako. Ako. Shiyan. Anong pangalan mo? Isa lang siyang temporary worker, bakit mo pa siya pinapansin? Tama po ang sinabi ni Supervisor Zai, isa lang talaga siyang temporary worker. Alam mo naman, ang mga babae ngayon, kapag nakakita ng mayaman at makapangyarihan, mabilis silang gumawa ng masamang balak. Senior Fu, napakatuso ng babaeng yan. Kani-kanina lang, hinainggitan niya si Supervisor Zai, na siya namang mapapangasawa niyo. Pinagdudahan niya ito at naglakas loob pang sumagot ng pabalang. Kailangan niyo talagang, ipagtanggol si Supervisor Zai. Ayos lang ako, Shiyan. Basta para sa iyo, handa akong tiisin ang anumang pang-aapi. Zai Jinro. Parang kailanman ay, hindi talaga kita nakilala. Huwag kang magsalita. Hinto. Bakit? Gusto ba ni Senior Fu na ipagtanggol ang mapapangasawa niya, at parusahan ako? Wala na rin naman akong, anumang mawawala pa sa akin. Sige lang, gawin mo, Zhou Qi. Noong araw na sugatan ako. Gumamit ako ng hindi kilalang cellphone. Para tawagan ka, hanapin mo ang numerong iyon. Opo, Senior Fu. Shiyan, anong ginagawa mo? Kung gusto mo ang numero niya, sabihin mo na lang ng diretso. Hindi na kailangang gawin ito. Jinro. Noong araw na iyon, ginamit ko ang cellphone mo, para tawagan ang kaibigan ko. Tingnan mo, numero mo ba ito? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, sa akin yan. Sige. Ilabas mo ang cellphone mo. Shiyan. Ang bagay na ito, pag-usapan na lang natin pag-uwi, masyadong maraming tao rito. Ayaw ko sanang malaman nila, ang tungkol sa gabing iyon. Noong iniligtas kita, bakit hindi ka makapangahas? Ilabas mo ang cellphone mo. Posible kayang noong gabing iyon, hindi talaga ikaw yun. Posible kayang siya talaga yun. Akin na ang cellphone. Para saan? Zhou Qi. Tingnan mo kung ito nga, ang numero ng cellphone mo. Hala, Jinro, anong ginagawa mo? Shiyan, pinagdududahan mo ba ako? Ang reaksyon mo, ay nagbibigay sa akin ng dahilan para magduda. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Hindi siya yun. Ang nanay ko lang pala, nagkataong tumawag siya ngayon. Senior Fu, kayo ng iyong munting asawa. Kung may away man kayo, pwede bang huwag nyo na akong idamay? Jinro. Bakit ang telepono mo, ay hindi rin tumunog? Titingnan ko. Ah. Hindi masyadong maayos ang signal ko. Baka dahil luma na ang teleponong ito. Sandali lang.
ibigay mo sa akin ang telepono. Kung may maghanap sa akin, tulungan mo akong asikasuhin. Walang sino mang pwedeng mang-istorbo sa akin ngayong gabi. Salamat. Sige po. Joji. Nasugatan ako. Magpadala ka agad ng tao para sunduin ako. Sige po. May hindi ako nasagot na tawag. Tatawagan ko siya pabalik. Kasalanan ko rin naman, Shiyan. Masyado kasi akong matipid kadalasan. Kaya naman, nagkaroon ng ganito kalaking hindi pagkakaunawaan. Jinro. Kung ang tao noong gabing iyon, ay talagang ikaw, kahit ilang telepono pa ang gusto mo, ibilhan kita lahat. Salamat, Shiyan. Ikaw, ano ang ibig sabihin nito? Ang reaksyon mo kanina, ay parang isang magnanakaw na may kinatatakutan. Kahit na malinaw na, hindi siya ang may-ari ng numerong iyon, bakit pakiramdam ko pa rin, ay pamilyar na pamilyar siya. Nasaan ka noong gabing iyon? Ano ba talaga ang balak mong gawin? Kung nasaan man ako, ano naman ang pakialam mo? Joji, imbestigahan mo ang mga kilos niya. Hindi na kailangang imbestigahan. Senior Fu, si Shiguang ay kasintahan ko. Noong gabing iyon, syempre kasama ko siya. Talaga. Alam naman talaga ng buong kumpanya, na si Shiguang ay may kasintahan na ng higit sa 1 taon. Oo nga, oo nga. Fang Hongshu. Anong pinagsasabi mong kalokohan dyan? Ibig mo bang sabihin ay, hayaan na lang na malaman ng lahat, na magulo ang pribadong buhay mo, na nakipagtalik ka sa isang hindi kilalang lalaki, at pagkatapos ay pag-usapan ka, ng lahat ng tao. Senior Fu, ngayong ang lahat, ay malinaw na. Shiyan. Jinro. Patawad at napagbintangan kita. Hindi ko na ito uulitin, pero sinigawan mo ako kanina. Jinro, ipinapangako ko sa iyo, babawi ako sa iyo, isang marangyang kasal. Kapag naihanda ko na ang kasal, tayo, ay magpapakasal agad, talaga. Kung makakasal ako sa iyo, siguradong ako na, ang pinakamasayang babae sa mundo. Sige, umuwi na tayo. Sandali lang. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ano ba ang gagawin mo? Huwag ka ng maraming Saturday. Akin na ang cellphone mo. Akin na nga sabi, Supervisor Zai. Zai Jinro, huwag kang masyadong abusado. At ano naman kung sumobra ako, ang isang babaeng malas ang tadhana na tulad mo, karapat-dapat lang na magdusa habang buhay, na parang isang langgam, habang ako naman na biniyayaan ng magandang kapalaran, ay patuloy kang tatapakan. At dudurugin, habang buhay kang nasa ilalim ng mga paa ko. Shiyan. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala naman, hindi ko lang matanggap, na pareho kami ng gamit. Kaya itinapon ko na lang. Hindi mo naman mamasamain, di ba? Isang empleyado lang naman siya. Bakit naman ako magagalit? Uwi na tayo. Fang Hongshu, bakit mo sinabi ang mga bagay na iyon noong Biyernes ng gabi? Kasama mo naman si Huang Xia. Bakit mo sinabing kasama mo ako, Shiguang? Naguguluhan ka na ba? Noong gabing iyon, kasama mo naman talaga ako, di ba? Fang Hongshu. Napansin kong ang mukha mo ay mas makapal pa sa pader. Alam kong nagkamali ako, patawarin mo na ako, maaari ba? Mula ngayon, aalagaan na talaga kita ng mabuti. Kung ganoon, pakiusap lang. Huwag mo na akong guguluhin kailanman. Hoy, Shiguang. Shiguang. Shiyan. Ngayong gabi, tabi tayong matulog. Tabi tayong matulog ngayong gabi. Noong gabing iyon, halatang napakamahiyain mo pa. Bakit parang napakainit mo ngayon? Noong oras na iyon, hindi pa naman tayo magkakilala. Tsaka bago pa lang ako noon, at takot pa ako, hindi mo man lang ako sinamahan noon. May punto ka.
Paano ko naman hahayaang ang sarili kong tanang matulog ng mag-isa? Ano iyon? Sige, naintindihan ko. May emergency sa kumpanya. Kailangan ko muna itong asikasuhin. Magpahinga ka na ng maaga. Sa susunod na lang. Anong emergency sa kumpanya? Mula noong huli ka sa kumpanya, at nakita mo si Xia Shiguang, lalo ka nang naging malamig sa akin. Xia Shiguang, kapag nalaman kong nanggugulo ka, sisirain ko talaga ang buhay mo. Ikaw. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka nandito? Shiguang, yung posisyon na inaplayan ko noon, bilang business manager ng proyektong ito. Natanggap na ako. Hindi ko lang agad nasabi sa iyo. Talaga, Edie, congrats sa iyo. Shiguang. Huwag ka nang magalit, sige na, please. Ganito na lang. Ang card na ito, may laman itong 100,000 yuan. Kunin mo ito, at magsama na tayo. Kasuklam-suklam. Nako, Xia Shiguang. Kasuklam-suklam. Nako, Xia Shiguang. Kami ni Huang Xia, ay nakaraan na. Seryoso ako sa iyo. Nagdesisyon na ako. Magsama na tayo. Fang Hongshu. Subukan mo pa akong hawakan ulit. At irereklamo kita ng sexual harassment. Ayaw niya talaga sa santong dasalan o sa santong papasan. Bakit ka ba nagmamadali? May welcome party sa kumpanya. Bilang bahagi ng kumpanya, siguradong pupunta si Xia Shiguang. Siguradong dadalo siya. Lasingin mo siya kapag nandoon na. At magiging sa iyo na siya. Sige. Salamat sa pagdalo ninyong lahat ngayon. Mauuna na akong uminom. Kampay. Inom na. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Hoy. Minamaliit mo ba ang ating young Master Fang? Sino mang manggahas na umalis ng maaga ngayon, bukas na bukas din, ay lalayas sa kumpanyang ito. Halika, walang uuwi hanggat hindi lasing. Walang uuwi hanggat hindi lasing. Para kay young Master Fang. Salamat, young Master Fang. Sa totoo lang, hindi ko rin gusto ang maingay na ganito, pero kailangan kong uminom. Itong fruit wine na lang para sa mga babae. Ang iinumin ko para makisama. Para magpasalamat sa pagdating ni Young Master Fang. Isang tagay pa para sa lahat, para kay Young Master Fang. Dito po, Senior Fu. Ayos ka lang ba? Uuwi na muna ako. Ituloy nyo lang ang pag-inom. Hoy, Xia Shiguang, isang baso pa lang ang nainom mo. Lasing ka na agad ng ganyan. Paano ka makakauwi? Hayaan mo na akong mag-alaga sa iyo. Kung gayon, Young Master Fang, mauuna na kami. Tayo na, bilis. Xia Shiguang, ang matalik mong kaibigan na si Zai Jinro, para lang mapahamak ka, ay talagang gumastos ng malaki. Nagbayad talaga siya ng malaking halaga, para lang maangkin kita. Bitawan mo ako. Huwag ka nang manlaban. Sa pagkakataong ito, akin ka na. Bitawan mo ako. Ikaw. Nang ahas ka pang saktan ako. Bitaw. Tuloy po kayo sa loob. Bitaw. Nang ahas ka pang saktan ako. Bitaw. Bitaw. Array. Ikaw.
Hayop ka, nagawa mo pang tumakas. Saklolo, tatakbo ka pa. Yayariin kita ngayon. Bitawan mo ako. Ah. Sino ba ang walang takot na humaharang sa daan ko? Senior Fu, Senior Fu. Gising na ba ang diwa mo ngayon? Gising na po. Gising na po. Bakit siya sumisigaw ng saklolo? Nagbibiroan lang po kami. Girlfriend ko naman talaga siya. Girlfriend ko naman talaga siya. Hindi ko ito ginasto. Pinilit niya ako. Manahimik ka. Liz. Sabi nang lumayas ka, bingi ka ba? Maraming salamat sa iyo. Ikaw. Gising ka na. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot. Nakatakas na ang lalaking iyon. Ikaw pala. Ikaw ang nagligtas sa akin. Inalagaan mo ako buong magdamag. Ang kamay mo. Dahil ba sa akin? Ayos lang ako, talaga. Senior Fu, masakit po ang tiyan ni Madam. Gusto niya pong bumalik ka na. Ano? Ihanda mo na ang kotse, bilis. Salamat nga pala sa iyo. Walang anuman, Siya Shiguang. Huwag kang uminom ng alak kapag buntis ka. Anong klaseng asawa ka ba? Buntis ang asawa mo, pinapayagan mo pa siyang uminom. Buntis? Paano? Paano ako magiging buntis? Sa pagsusuri ng dugo mo, may isang positibong resulta. Ibig sabihin ay buntis ka. Dapat mong alagaan ang sarili mo kapag buntis ka. Iwasan mo muna ang pagpunta sa mga bar. May pagkakahawig nga kayo, ng asawa mo. Pagkakahawig. Ah. Ang ganyang pagkakahawig ng mukha, maaaring dahil matagal na kayong magkasama, o kaya naman ay magkapatid kayo. Kung hindi mo gusto ang batang ito, kailangan mong maghintay ng mga 40 araw, bago makagawa ng operasyon para sa aborsayon. Xiao Xia. Gulat na gulat ako, ikaw. Anong ginagawa mo rito? Pakasalan mo ako, pakiusap. Fang Hongxue. Kailan ka ba titigil? Huwag ka nang magmaganda pa, kunin mo na ito, bilis. Nay. Hindi mo alam ang totoo, kagabi, anong binalak niyang gawin sa akin? Isa siyang hayop. Xiao Xia, noong gabing iyon, isang malaking pagkakamali lang iyon, pwede kong ipaliwanag. Bitawan mo ako, hinding-hindi kita pakakasalan. Xiao Xia, Siya Shiguang, sa akin ka lang dapat magpakasal. Noong nakaraang 10 araw, ang taong nakasama mo sa ospital, at nangyari ang lahat ng iyon, ako nga yun. Paano mangyayari yun? Bakit ayaw mo pa ring maniwala? Gusto mo bang ikwento ko sa iyo? Ang nangyari, noong gabing iyon, manahimik ka, ang taong iyon, ay hinding-hindi magiging ikaw. Naaalala kong ang taong iyon, ay sugatan ng malubha. Samantalang ikaw, wala ka man lang kahit anong, bakas ng sugat. Huwag kang magmadali, may ipaparinig akong recording sa iyo. Bitawan mo ako. Ikaw. Shiguang, hawak kamay lang ang ginagawa natin kadalasan, kaya hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. At saka, noong gabing iyon, ang unang beses natin, kaya naman. Nirecord ko ito bilang alaala. Ano, gusto mo pa bang pakinggan? Ikaw, bakit ba kita pinalaki? Isang walang hiya. Ah. Hongxue, ang napagkasunduan nating date, hindi naman mababawasan dahil dito, di ba? Kailangan pa ng kuya ni Shiguang ang pera, para pangkasal at pambili ng bahay. Nay, huwag na kayong mag-alala. Basta't papayag si Shiguang na pakasalan ako. Ang date na iyan.
Walang mababawas kahit isang sentimo. Mabuti naman kung ganoon. Pasok, pasok, sige na, pasok, Nay. Hindi ko siya pwedeng pakasalan. Hindi ko talaga siya pwedeng pakasalan. Nay, hindi ko siya pwedeng pakasalan. Nay, Nay, Nay. Nay, buksan mo ang pinto, Nay. Hindi ko siya pwedeng pakasalan. Nay, pumasok ka, Nay. Palabasin mo ako, Nay. Manatili ka lang dyan. Nay, 20 anyos pa lang ako. Hindi pa ako pwedeng mag-asawa ng ganito. Nay, nagmamakaawa ako sa iyo. Palabasin mo na ako, Nay. Kahihiyan ka lang sa pamilya. Manatili ka sa loob at maghanda sa kasal. Huwag kang magtatangkang umalis. Pinipilit ako ni Fang Hongxue. Napakasalan siya. Siya nga kaya talaga ang lalaki, noong gabing iyon. Hindi maaari. Kahit na ganoon. Hindi ko pa rin kayang magpakasal sa isang tulad niyang basura. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Xian. Buong araw ka nang nagtatrabaho. Hindi ka pa ba magpapahinga? Matutulog na ako pagkatapos nito. Kung ganoon, mananatili ako rito. Para samahan ka, pwede ba? Hindi ba't sumasakit ang tiyan mo? Kaninang umaga. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi pa talaga. Siguro dahil wala ka sa bahay kanina. Kaya inapi ako ng mga katulong. At hindi nila ako pinagluto ng maayos. Baka dahil nakakain ng panis na pagkain. Kaya sumakit ang tiyan. Hawakan mo nga. Walang katotohanan ito. Ang mga walang silbing taong ito. Bukas, sasabihan ko si Zhouqi. Napalitan silang lahat. Xian, napakabuti mo sa akin. Siguro dahil ang mga magulang ko ay inalagaan ako ng mabuti mula pa noong bata ako. Kaya kahit kaunting dumi sa pagkain ay hindi ko talaga kaya. Kapabayaan ko nga pala iyon. Kapabayaan ko nga pala iyon. Ano naman ang nakaligtaan mo? Jinro, malapit na tayong magpakasal. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa nabibisita ang mga magulang mo. Napaka-busy mo naman palagi, hindi na kailangan, ayos lang. Sa tingin ko, mas mabuting gawin na ngayon kaysa maghintay pa. Bukas na lang. Bukas ay bibisita ako sa inyo, para makipagkita sa mga magulang mo. Sige. Magkita tayo bukas. Nga pala, medyo napagod ako. Magpapahinga muna ako. Magpahinga ka na rin ng maaga. Sige na. Bakit sila bumalik? Maaari kong samantalahin ang pagkakataon para tumakas. Nay, buksan mo ang pinto. Naisip ko na ng mabuti. Handa na akong magpakasal kay Fang Hongxue. Naisip mo na talaga ng mabuti. Siyempre naman, ang Zai Jinro na iyon ay nakahanap ng mayaman. Siyempre hindi ako papatalo sa kanya. Ganyan nga. Iyan ang mabuting anak ko. Mabuti naman at natauhan ka na. Ngayong hapon, hahanap si nanay ng isang eksperto para pumili ng magandang petsa para sa kasal ninyo ni Hongxue. Nay, si Zai Jinro ay isinama ang kanyang tunay na kasintahan pabalik. Puntahan natin at tingnan natin. Baka sakali may ipamigay silang mga regalo. May punto ka riyan. Tayo na. Tayo na. Tabi muna. Nang makita ni Fuxian ang pamilya Zai, ang dalawang matandang ito ay hindi man lang nag-ingay. Mukhang si Zai Jinro ay talagang makakapasok na sa marangyang pamilya. Ang mga magulang ni Zai Jinro ay hindi ba nakikipagkita kay Fuxian? Bakit sila nandito? Xian, sila ang mga magulang ko, guro ang tatay ko, at doktor naman ang nanay ko. Magandang araw po, tito at tita. Maupo ka po. Jinro, ngayong araw matapos kong makita ang mga magulang mo, tsaka ko lang naintindihan kung bakit napakamaalalahanin at napakabait mo. Ang makasama ang pamilya Fu sa kasal ay isang malaking karangalan para sa pamilya Zai. Bihira lang makapunta rito si Senior Fu. Kumain muna tayo ng simpleng tanghalian. Ako mismo ang magluluto. Si tita pala ang mismong nagluluto ng pagkain. Oo, tungkol doon. Narinig mo ba? Ang pamilya natin, may yaya naman tayo palagi, di ba? Bakit ka pa kumuha ng peking yaya? Huwag mo nang pakialaman yan.
Kailan kaya tayo makakauwi? Hay, hintayin na lang natin ang abiso ni Jinro. Hindi rin natin alam kung maayos ba ang dalawang aktor na kinuha niya. Mataas ang pamantayan ni Senior Fu. Mas mabuti na ito kaysa sa trabaho natin. Nagkakatay ng baboy, basta makapasok siya sa mayaman na pamilya. At maging marangya ang buhay ko. Kahit hindi na ako magpakita kailanman. Ayos lang. Sa bagay, tama ka. Tumutunog ang telepono. Hello. Pinapanta kami rito para magsilbing mga katulong mo. Pasensya na po, Senyorita. Nahuli po ako. Magluluto na po ako ngayon. Hi. Dalawang walang silbi. Kahit ganitong kaliit na bagay, hindi nyo magawa ng maayos. Kami kaya ay. Ano naman kung kayo ay, kayong mga katulong, walang alam gawin kundi ang magtamad-tamaran buong araw. Kilos na, bilisin nyo. Tama na, Jinro. Hindi mo kailangang magalit ng ganyan. Shiyan, pasensya na kung nawalan ako ng kontrol. Hello, Senyorita Zai, ako ito, si Fang Hangshu. Kaka-rating lang ni Xia Shiguang at ng nanay niya, dyan sa bahay nyo, naintindihan ko. Xia Shiguang. Zai Jinro, ano na namang binabalak mo? Nawawala ang relo ko. Hinala ko, isa sa inyo, ang nagnakaw nito. Xia Shiguang, isang mamahaling relo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nakuha mo pang nakawin. Hindi ako ang kumuha niyan. Huli ka na sa akto. Tumanggi ka pa, dalhin siya sa presinto. Bitiwan niyo ako, hindi ko ninakaw yan. Bakit niyo ako pinagbibintangan? Nagsususpecha ako ngayon na, hindi lang isang relo ang nawawala sa akin, kundi may iba pa. Alam ko na. Nalaman mo na, natuklasan ko ang tungkol sa pagkuha mo ng mga peking magulang, para lokohin si Fuxian. Kaya gusto mong sirain ang mga ebidensya. Gusto mong sirain ang mga ebidensya. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Guardia. Gusto ko lang namang burahin ang mga bakas. Ano naman ngayon? Zai Jinro. Dalhin siya sa presinto. Bitiwan mo ako. Xia Shiguang. Nagustuhan ng hipag mo ang isang pangkasal na damit. Magpadala ka agad ng pera sa akin. Ano ba itong ginagawa nyo? Nay, pinagbibintangan ako ni Zai Jinro. Nagnakaw daw ako ng gamit. Ano ba ang ninakaw niya? Tiya Xia, si Xia Shiguang ay nagnakaw ng isang relo. Sapat na para mabulok siya sa kulungan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin yan? Humingi ka agad ng tawad kay Jinro. Hindi ako nagnakaw, huli ka na sa akto. Matigas pa rin ang ulo mo, kalad ka rin siya palabas. Hoy! Huwag nating palakihin ang gulo. Xia Shiguang, humingi ka agad ng paumanhin kay Jinro. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Bakit naman ako hihingi ng paumanhin? Paano kung magkaroon ka ng kriminal na record? Dahil sa iyo, ang kuya mo. Paano na ang magiging buhay niya sa hinaharap? Jinro. Pagbigyan mo na si tita sa pagkakataong ito. Palampasin mo na muna ang ginawa ng aming si Xiao Xia kahit ngayon lang. Maaari ba, Tita Xia? Ito ba ang ugali ng taong nagmamakaawa? Jinro, sabihin mo, ano ang dapat naming gawin? Alinman sa lumuhad siya at magmakaawa sa akin. O lumayas ang buong pamilya ninyo. Dito sa Jingxi. Ang buong pamilya ninyo, lumayas kayo sa Jingxi. Nay, lumuhad ka. Napakalaking gulo ng dinala mo. Humingi ka agad ng paumanhin kay Jinro. Ina kita. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Humingi ka ng paumanhin. Bilis, humingi ka ng paumanhin. Manatili kang nakaluhod dyan. Kung saan ako magpunta, doon ka luluhod. Kung maayos ang pagkakaluhod mo, iisipin ko kung patatawarin kita. Huwag kang umasa. Tama na. Ay. Nadulas ang kamay ko, o kaya naman, magsimula tayo sa itaas, at lumuhad ka pabalik dito. Pumunta ka roon at sumunod ka. Pumunta ka roon, Nay.
Jinro. Shiyan, bakit ka na parito? Nagkataong dumaan lang ako, kaya umakyat ako para bisitahin ka. Hindi ba siya ang babaeng napatunayang buntis sa ospital noong nakaraan? Bakit siya nakaluhod ng ganyan? Tumayo ka na, wala naman iyon. Hindi siya emperador o prinsipe. Walang dahilan para lumuhad ka. Kayo po ba ang napakamaawaing panganay na amo ng pamilyang Fu? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiusap na patawarin na kami nitong si Jinro. Maaari po ba, tita? Wala kang alam sa nangyayari. Ako na lang ang magpapaliwanag kay Shiyan. Shiyan, si Xia Shiguang. Ninakawan ako ng isang relo. Nahanap ito ng gwardya sa loob ng kanyang drawer. Huli sa akto ang ebidensya. At nagmamakaawa pa sila sa akin na palampasin ito. Sa tingin mo, dapat ko ba siyang patawarin? Sa tingin mo ba dapat ko siyang patawarin? Anong relo? Ito lang iyon. Isang relo lang naman. Huwag na itong mauulit, Shiyan. Milyon-milyon ang halaga ng relong ito. Tama na, bilang magiging asawa ng tagapagmana ng pamilyang Fu, dapat mong maunawaan na maliit na halaga lang ito. Sige na nga, sa totoo lang, hindi ko rin naman gustong sisihin si Xiao Xia. Salamat, Jinro. Bata ka, magpasalamat ka na agad. Jinro, pakiusap naman, maawa ka. Hindi ako nagnakaw. Maniwala ka man o sa hindi, hindi ako ang gumawa niyan. Salamat, salamat talaga. Dahan-dahan lang, dahan-dahan, Shiyan. Medyo napagod ako ngayong araw. Mabuti pa kaya kung umuwi na muna tayo. Sige. Natuto ka na palang magnakaw ngayon, ha? Lumalakas na ang loob mo. Nay, anak niyo ako. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Tita, huwag na po kayong magalit. Hindi ko naman minamaliit si Xia Shiguang. Handa pa rin akong pakasalan siya. Fang Hongxue, kailan ka ba titigil? Kahit na ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita papakasalan. Nako. Tita, ano po kasi, weekend naman bukas. Isasama ko si Xia Shiguang sa labas para mamasyal. Para naman mapalapit kami sa isa't isa. Sige ba, ayoko ngang sumama. Xia Shiguang, anong ayaw mong sumama? Kung hindi ako sasama, anong gagawin mo? Umalis na kayo. Umalis na kayo ngayon din. Kung gusto mong umalis, lumayas ka. Nay, ayoko pong sumama. Umalis ka na, bilisan mo. Xia Shiguang, okay ka lang ba? Ano namang ikamamatay niyan, nag-iinarte lang yan. Nako, Xia Shiguang, may dugo, Xia Shiguang. Diyos ko, bilisan nyo, bilis. Walang anumang malubhang panganib sa pasyente. Ito ang resulta ng pagsusuri niya. Ito po. Dahil wala namang malubhang problema. Pwede na ba akong lumabas ng ospital? Kailangan mo pa ring manatili rito para maobserbahan. Xia Shiguang, anong nangyari sa iyo? Bakit bigla ka na lang nahimete? Huwag kang ang magkunwari, hindi ba't ikaw ang nagtulak sa kanya? Nagtatampo lang sa akin ang girlfriend ko. Aalis na kami. Mabuti na lang at hindi ako nakita ni Fang Hongxue. Kung hindi, siguradong ibebenta na naman ako ni nanay, sa murang halaga. Shiyan, salamat sa pagsundo sa akin pagkatapos ng overtime. Basta gusto mo, sasanduan kita araw-araw simula ngayon. Ay. Zhou Qi, Senior Fu, harang ang daan sa harap. Senior Fu, may nakaharang sa daan. Ay atris mo ang sasakyan. Opo. Shiyan. Sino ba ang mga iyan? Anong gagawin nila? Natatakot ako. Buisit, napalibutan na tayo. Shiyan. Masisira ang plano ko, manahimik ka. Ihatid mo muna siya pabalik, ililigaw ko sila. Hoy, ikaw. Kung may lakas kayo ng loob, habulin niyo ako. Hoy, patakbuhin mo na ang sasakyan. Senior Fu, para sa iyo. Hinarap niya mag-isa ang mga taong iyon. Hindi ba natin siya hihintayin? Ako. Sinabi niya sa iyong patakbuhin na ang sasakyan. Ihatid mo ako pauwi, bilis. Huwag kayong mag-alala, madam. Ligtas na po kayo ngayon. Kaya niyo na pong maglakad pauwi.
Kumusta? Masyadong maraming dugo ang nawala kay Senior Fu. Kailangan niya agad ng salin ng dugo. Sino sa inyo ang may RH negative na dugo? Wala ba kayong stock sa ospital na ito? Ang ganitong pambihirang uri ng dugo ay mas maislan pa sa endangered species. Wala po kami niyan. Magmadali kayo at maghanap. Maghahanap kami. Pero saan kami maghahanap? Huwag padalos-dalos. Alam ko kung saan meron. Saan? Parang Xia Shiguang ang pangalan niya. Hoy! Sino ka ba? Anong ginagawa mo? Pakiusap, iligtas mo ang isang tao. Sino naman ang ililigtas ko? Nasa ospital ka na nga. Kulang pa ba kayo sa doktor? Isang tao na katulad mong, may RH negative na dugo. Xian, gising ka na sa wakas. Gaano ako katagal natulog? Isang araw at isang gabi kang nakatulog. Nag-alala talaga ako sa iyo. Senior Fu, noong nawalan ka ng malay, sa buong araw na iyon, ang Madam Ang, walang pahinga at walang tulog na nag-alaga sa iyo. Nang mawalan ka ng maraming dugo, siya rin ang nagbigay ng dugo para sa iyo. Jinro, salamat sa iyo. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Gusto ko silang, huwag mo nang sabihin yan. Masyado lang madaldal ang nurse na iyon. Kahit na, maraming dugo ang naibigay ko sa iyo. Natakot din naman ako. Pero mas nag-alala ako para sa iyo, Jinro. Mula ngayon, mas lalo pa kitang aalagaan. Ang lahat ng mayroon ang pamilyang Fu, ibabahagi ko sa iyo. Magsasama tayo hanggang sa ating pagtanda. Napakaswerte ko talaga, Xian, na nakilala kita. Fu Xian, napakadali mo talagang maloko. Fu Xian, napakadali mo talagang maloko. Anong ibig mong sabihin? Xian, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi niya. Wala naman akong sinasabi. Bakit ka natatakot? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa harap ko. Alam mo ba ang magiging kapalit nito? Oo, ikaw, ang dakilang Fu Xian na walang mintis magplano, makapangyarihan at mayaman. Pero kahit ang dugo na dumadaloy sa sarili mong katawan, ay hindi mo alam kung kanino galing. Xia Shiguang, ako ang nagbigay ng dugo sa iyo. Xia Shiguang, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang nagbigay ng dugo kay Xian, ay walang iba kundi ako. Narinig mo ba? Kaya naman pala, ganoon pala. Gumagawa ka na naman ng kalokohan. Xia Shiguang, kung may problema ka sa akin mo harapin. Kagagaling lang ni Xian sa sakit, hindi niya pwedeng mapagod. Hindi siya pwedeng mapagod, pero pwede siyang lokohin. RH negative ba talaga ang dugo mo? Xia Shiguang, alam kong naiinggit ka sa pagmamahalan namin ni Xian, kaya ka gumagawa ng ganyang kwento. Ngayong araw na ito, papatunayan ko sa iyo para manahimik ka na. Nurse. Senior Fu. Ito po ang ulat ng pagsusuri sa donasyon ng dugo ni Binibining Zai. Malinaw na nakasulat dito na, si Binibining Zai ay may RH negative na dugo. Pakiusap, umalis ka na. Paano mangyayari iyon? Alam ko na. Gusto ni Zai Jinro na agawin ang kredato ko, kaya syempre naghanda siya ng maaga. Xian. Para mapatunayan ang kawalang sala ko, handa akong magpakuha ng dugo para sa pagsusuri ngayon din. Huwag na. Mga tauhan. Senior Fu, pakiusap, paalisin ang babaeng ito. Bitawan mo ako. Fu Xian, ako talaga ang nagbigay ng dugo sa iyo. Siya iyon. Siya ang nagdala sa akin para magpakuha ng dugo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Zhao Qi, hindi ka kailanman nagsisinungaling. Bigyan mo ako ng paliwanag. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit pareho sila ng dugo ni Senior Fu, na RH negative? Ibig bang sabihin? Ang nagbigay ng dugo sa iyo, Senior, ay Senior. Ang nagbigay ng dugo sa iyo ay Xian. May isang bagay noon na hindi ko sinabi sa iyo agad, dahil natatakot akong mag-alala ka sa akin. Anong bagay? Senior Fu, ang nagbigay po ng dugo sa inyo ay si Madam. Natatakot po siyang mag-alala kayo, kaya pinasabi niya sa inyo na huwag niyo nang hahayaan muli na malagay sa panganib si Madam. Naintindihan mo ba? Opo. Bakit ka nagsisinungaling? Xia Shiguang, hindi ka pa ba napapagod sa panggugulo? Alam kong naiinggit ka dahil nakuha ko ang pagmamahal ni Xian. Pero palagi mo na lang akong kinakalaban. Masyado ba akong mabait sa iyo?
Ayos lang kung ayaw niyang umamin. May CCTV footage ang ospital. Tingnan natin ang CCTV. Siya Shiguang, tatanungin kita, kung sa CCTV ay mapatunayang walang kasalanan si Jinro, anong gagawin mo? Aalis ako ng Jingxi. At hinding-hindi na babalik kailanman. Kailangan mo ring humingi ng tawad sa kanya. Sige. Pero paano kung siya ang nagsisinungaling? Kung gayon, iiwan ko si Xian, at hihingi ako ng tawad sa iyo sa harap ng lahat. Sige. Kapag dumating na ang video, malalaman natin ang katotohanan. Nasaan na ang video, Zhao Qi? Nasira po ng kung sino ang CCTV footage. Walang nahanap kahit ano. Paano mangyayari iyon? Siguradong may nagmamanipula nito sa likod. Fu Xian, niloloko ka lang niya. Ang taong nag-donate ng dugo sa iyo, ay walang iba kundi ako. Ako ang may RH negative na dugo, Siya Shiguang. Bakit ka nandito? Ang hirap mong hanapin, alam mo ba? Senior Fu, pasensya na po. Aalis na rin ako, at iuwi ang girlfriend ko. Hindi mo ako girlfriend, Fang Hongshu. Huwag kang manggulo rito. Siya Shiguang, huwag ka nang mag-inarte. Alam kong mahal mo ako. Sumama ka na sa akin pauwi. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako sabi eh. Sandali lang. Pagkatapos gumawa ng eksena, sa harap ko. Sa tingin nyo ba makakaalis na lang kayo ng ganoon kadali? Senior Fu, ako po, sagutin mo ang isang tanong ko. At hahayaan ko kayong umalis. Si Siya Shigo. Ano ang blood type niya? Siyempre, blood type B si Siya Shiguang. Sige, maaari na kayong umalis. Ah, Kapitan. Malinaw na ang nag-donate ng dugo sa Young Master, ay hindi ang Young Mistress. Bakit mo sinabing, kung sino man ang nag-donate ng dugo, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay si Senior Fu, na matagal nang walang kapareha, ay sa wakas ay magpapakasal na, at magkakaroon ng tahimik na buhay. Huwag na tayong gumawa pa ng gulo. At saka, iniligtas din naman niya ang buhay ni Senior Fu. Dapat tayong matutong tumano ng utang na loob. Xian, noong una, hindi ko masabi sa iyo. Dahil natatakot akong mag-alala ka sa akin, Jinro. Kahit hindi mo sabihin. Naiintindihan ko. Zhao Qi. Ihanda mo sa loob ng 1 linggo. Ang kasal namin ni Jinro. Gawin mong marangya. Hindi ko hahayaang si Jinro ay makaramdam ng kahit kaunting pang mamaliit. Pero ang taong nanakit sa inyo ay hindi pa nahahanap. Baka maging mapanganib ito. Opo. Siya Shiguang, sa wakas ay gising ka na. Bigla ka na lang nahimatay kanina. Talagang pinakaba mo ako ng husto. Gaano katagal ba akong nakatulog? Medyo matagal-tagal din. Hindi mabuti ang pakiramdam mo kamakailan. Kaya huwag ka nang lumabas-labas. Pumili na si nanay ng magandang petsa para sa atin. Sa susunod na linggo ay magpapakasal na tayo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, sa susunod na linggo, magpapakasal na tayo. Siya Shiguang. Siya Shiguang. Maging masaya ka naman. Para sa iyo. Nirentahan ko pa ang pangalawang pinakamalaking banquet hall ng hotel na ito. Sa ganito kalaking okasyon, bakit hindi mo na lang nirentahan ang buong lugar? Hi. Ang pinakamalaking banquet hall kasi rito, hindi ba't nirentahan na ni Senior Fu? Nandito ka pa rin pala, natatakot ka ba na tatakas ako? Nako, Siya Shiguang, ano ba namang klaseng pananalita yan? Kung ganoon, manatili ka rito, magpahinga ka ng mabuti. Ang engagement party ni Fu Xian ay gaganapin sa Hall 1. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na tayo pwedeng pamalya. Opo, sabihan ng lahat. Kumilos na. Opo. Para sa dekorasyon ng venue ni Senior Fu, gumastos kami ng napakalaking halaga. Lahat ng mga rosas na ito ay pinalipad pa kaninang umaga mula sa bayan ng mga rosas, sa Pinyin. Inayos ito ng isang namungunang planning team. Tiyak na magugustuhan ito ng mapapangasawa ninyo. Anong nangyayari? Tingnan mo nga. Opo. Sino yan? Jinro, ikaw ba yan? Sino ka ba?
Ikaw pala. Huwag kang malikot, sumama ka sa akin. Araw ng engagement ko ngayon. Ayokong may damanak na dugo. Kung ibababa mo ang kutsilyo, hahayaan kitang mabuhay ng mas matagal. HMPH. Huwag kang malikot, sumama ka sa amin. Fushi-yan. Boss, anong gagawin natin sa babaeng ito? Bitawan mo ako. Hindi ko pa siya narinig na magsalita. Siya kaya ang tunay na fiancé, pati hantigin niyo at isama. Bitaw. Fushi-yan. Bakit ikaw na naman? Ang mga matatandang yun sa pamilya Fu, mukhang ayaw kanilang tabyusin, no? Gusto nyo talagang kalabanin ang pamilya Fu ko. PWE. Huwag ka nang magkunwari, kung hindi namin makuha ang 1 bilyon, ikaw at ang fiancé mo, ay parehong mamamatay. Jinro, Jinro. Huwag kang matakot. Sino ba ang Jinro mo? Huwag mong sabihin, nandito ka para iligtas si Zai Jinro. Nandito ako para sa sarili ko. Sandali lang. Hindi mo naman siya fiancé, di ba? Hindi nga ako. Siya nga. Siya ba talaga o hindi? Sabi ko siya, kaya siya nga. Nag-away lang kami. Kung hindi, sinong babae ang magbibihis ng ganito at lilito sa engagement party? Dapat talaga ay ikakasal na ako ngayon. Talaga, nasaan naman ang fiancé mo? At ang pamilya mo? Ang tagal na nating nandito, wala man lang bang tumatawag? Huwag ka ng maraming daldal. Sabi mo fiancé mo siya. Patunayan mo sa akin. Kung hindi, papatayin ko kayo. At pagkatapos ay, huhulihin ko ulit ang fiancé mo. Anong ginagawa mo, bastos? Naniniwala na ako ngayon. Ako pa naman ay may pagkamaislan sa kalinisan. Ang paghalik ng magandang babae at gwapong lalaki. Magandang panoorin ah. Gusto nyo ba na maghalikan pa kayo ulit? Haha. Sobra ka na ah. Tama na, manahimik ka. Tawagan mo na agad sila. Para humingi ng ransom. Opo. Pasensya ka na. Kailangan nating gawin to dahil sa sitwasyon. Kung hindi lang dahil doon, paano makakatulong si Zai Jinro? Hindi lang naman para kay Jinro ang ginagawa ko. Ang mga taong to, bukang bibig agad. Ang 1 bilyong ransom. Sa tingin mo ba, ordinaryong mga kidnapper lang sila, kung malaman nilang hindi ka aking tunay na fiancé, masisiguro mo bang, hindi nila tayo papatayin? Kung ganoon, anong gagawin natin ngayon? Ngayon alam mo nang matakot. Makinig ka sa akin mula ngayon. Pero napakarami niyang nawalang dugo. Tayo. Ano? Hoy, hoy. Hoy. Tulong, may tao ba riyan? Tulong. Bakit ka sumisigaw? Si Fushi yan. Nahimatay siya dahil sa sobrang pagdurugo. Kung hindi niyo pa ititigil ang pagdurugo niya, mamatay siya. Pakakawalan mo ako bilis. Nurse ako. Manahimik ka. Ang lugar na to, kahit mga anghel hindi kami mahahanap. Huwag mo nang balaking tumakas. Sige. Kahit ang 1 bilyon at si Fushi yan, kulang pa sa panggastos ko. Kailangan ko pa bang tumakas? Mukhang kawili-wili to. Kung ganoon, sabihin mo sa amin. Magkano ba ang sapat na halaga? May nasabi ba akong mali? Huli na para marealize mo yan ngayon. Gaano ba kayaman ng pamilyang Fu? Magsalita ka. Magsasalita na ako, magsalita na ako. Ipasa mo ang mga sasabihin ko. Sa pamilyang Fu, sinisiguro kung ang makukuha mo ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sa opisina ni Fushi yan, may itim na kahon sa estante. Iyon ang brilyanteng ibinigay niya sa akin. Iyon ang pinakamalaki at pinakaperpektong super blue diamond sa buong mundo. Nagmamakaawa ako, huwag mo akong patayin. Sana totoo ang mga sinasabi mo. Kung hindi, ikaw ang una kong papatayin. Hoy. Ginawa ko na ang makakaya ko. Ngayon, depende na sa pamilya mo. Kung matalino sila. At kung maiintindihan nila ang pahiwatig ko. Sino ka? Ako si Xia Shiguang. Fushi yan. Tandaan mo to ng mabuti. Ang nagligtas sa iyo ngayon ay ako. Si Xia Shiguang. Hoy, hoy.
Kumusta siya? Masyadong maraming dugo ang nawala sa young master. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital para salinan ng dugo. Ilayo niyo ang babaeng yan sa akin. Mayroon siyang RH negative na dugo. Kaya niyang iligtas ang panganay na amo. Gising na siya. Bilang naglalakad mong imbakan ng dugo, halos masaid na ang dugo ko. Isang malaking biro. Nag-donate ka ng dugo sa akin. Alam mo ba? Napambihira ang uri ng dugo ko. Ikaw. Hayaan na nga, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Narinig ko kay Jiaoqi na gumamit ka ng brilyante para bigyan siya ng pahiwatig. Paano mo naisip ang tungkol sa bodega? Ang bubong ng bodegang iyon ay kulay itim, at asul naman ang mga dingding. Nabanggit ko lang iyon ng basta-basta. Matalino ka. Kung matalino talaga ako, hindi sana ako nagansyo ng ganito kalala, ni Zai Jinro. Teka, gusto mo na namang suruan si Jinro. Sige, sige, sige. Ang Jinro mo na ang pinakamagaling. Doon sa bodega, maituturing na iniligtas mo rin ang buhay ko. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Seryoso. Magkano ang gusto mo? Isulat mo lang ang kahit anong halaga. Ano? Ang tagal mong nag-isip, hindi ba't dahil pinag-iisipan mo kung magkanong pera ang hihilingin mo? Tinitingnan mo ba ako bilang isang taong mukhang pera lang? Hindi ba ganoon naman talaga? Natatakot ka ba? Tandaan mong kunin ito at iCash. Kayong mga mayayaman, hindi nyo ba talaga alam kung paano rumispeto ng kapwa? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong makapasok sa pinakamataas na palapag ng Fushi. 5 taon na. Halos mabulok na ako sa silong ng Fushi Group, sa ganoong klaseng walang kwentang departamento. Walang kahit anong pagkakataong umasenso. Gusto kong paunlarin ang sarili ko. Kaya gusto kong pumasok sa pangunahing departamento ng Fushi. Ano ito? Dalhin mo ito sa Fushi. At hanapin ang punong asistante. Iaayos niya para sa iyo ang posisyong gusto mo. Magandang araw po. Si Fushi yan po, ang nagpapunta sa akin dito. Kahit anong posisyon po, ayos lang na iayos nyo para sa akin. Ito. Kayo po ay ipinadala rito, ng panganay na amo. Paano ko po kayo bibigyan ng basta-bastang posisyon? Sinasabi ko sa iyong ayos lang. Gawin mo na lang kung ano ang nararapat. Kung ganoon, sa departamento ng kalihim sa pinakamataas na palapag, magsimula muna kayo bilang isang intern assistant. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Siya ang bago nating intern secretary na si Xia Shiguang. Sana ay gabayan ninyo siya ng mabuti. May bagong solto pala. Mukhang malakas ang kapit niya, ha, bata pa siya. At may hitsura rin naman. Hindi kaya, may kinakapit ang malaking tao ang isang iyan. Magtatrabaho po ako ng mabuti. Sana po ay magtulungan tayo. Kung may kapit ka, gamitin mo na lang. Bakit kailangan mo pang magkunwari rito? Wala naman palang ibubuga. Sa likod lang naman. Hindi natin alam kung sino ang pinagsisilbihan niya sa dilim, na matandang uugod-ugod. Salamat, MS. Xia. MS. Xia, kailangan niyo pong pumunta sa medical department para sa pre-employment medical exam. Sa medical department, kapag nakakuha na kayo ng health certificate, saka pa lang kayo opisyal na makakapag-umpisa. Kasama ba sa medical exam ng mga babaeng empleyado ang pagbubuntis? Opo, bahagi rin po ito ng pangangalaga ng kumpanya para sa kapakanan ng mga kababaihan. Naiintindihan ko po, maghahanap po ako ng oras para pumunta roon. Uy, nakita mo ba yon? Nang marinig ni Xia Shiguang na kailangang magpa-pregnancy test, bigla siyang nataranta. Huwag mong sabihin, buntis nga talaga siya. Aba, kapana-panabik ito. Bakit pabalik-balik ang lagnat ni Xian? Minsan mababa, minsan naman napakainit. Bakit hindi siya gumagaling? Ang pinakamagagaling na doktor ay natingnan na siya, at naibigay na rin ang pinakamagandang gamot. Kung magpapatuloy pa ito, gugulo ang takbo ng Fushi Group. Kung magpapatuloy pa ito, gugulo ang takbo ng Fushi Group. Gawin niyo ang lahat para mapagaling agad si Xian. Kung hindi, malalagot kayo sa akin.
Pasensya na po, Seniora. Medyo naging prank lang po kami. Ayos lang ako, pero ang sakit ng Senyor ay talagang kakaiba. Ipaliwanag mo ng mabuti, hinala lang po namin ito, pero napakaliit ng tsansa. Ang katawan ng Senyor, na hindi bumababa ang lagnat, at biglang nagkakaroon ng bahagyang paralisis, ay parang epekto ng pagsasali ng dugo mula sa isang direktang kamag-anak. Imposible yan. Ang nagbigay ng dugo kay Senyor Fu ay isang babae na walang anumang relasyon sa kanya. Kaya nga sinabi kong imposible yun. Supervisor Jinro, ang mga dokumentong hiningi ko, dala mo na ba lahat? Opo, Supervisor Jinro, tingnan niyo po muna, at kung may hindi kayo maintindihan, tanungin niyo lang po ako. Ano namang hindi ko maiintindihan dito? Sino sa tingin mo ang minamaliit mo? Pasensya na po, lalabas na muna ako. Bakit ba napakahirap nito? Paano ko naman ito maiintindihan? Akala ko pa naman dahil wala si Fuxian, ay makukuha ko na ang kontrol sa Fuxi Group. Bakit ba napakahirap nito? Lola Fu. Ang Senyor ay ilang araw nang hindi pumapasok sa kumpanya. Pumunta po rito si Seniora Jinro ngayon, at kumuha pa ng maraming internal documents para basahin. Matandang hakluban, nababaliw ka na ba? Pasensya na po, hindi ko po sinasadya, matanda na po siya, pagpasensyahan niyo na po, sino ka ba sa akala mo? Para kausapin ako ng ganyan, may karapatan ka bang magsalita rito? Tagalinis ka lang naman, ang lakas ng loob mong lumaban, at pumatol sa akin, ha? Sino ka ba sa akala mo? Sobra ka na. Lola, ayos lang po ba kayo? Dahan-dahan po. Lola. May sugat po ang kamay ninyo. Gagamutin ko po muna. Mabuti naman. Lola. Bago po ba kayo rito? Tawagin mo na lang akong Lola Fu. Ayos na iyon, Lola Fu. Kung may kailangan po kayo sa susunod, o may mga lugar na mahirap linisin, tawagin niyo lang po ako kahit kailan. Napakabait mo namang bata. Nariyan na ang Seniora. Bakit nakatambay ka pa riyan? Bilis, magsisimula na ang pagpupulong. Uwian na pero may pagpupulong pa rin. Lola, ano po, pupunta muna po ako sa pagpupulong. Sige, asikasuhin mo muna ang trabaho mo. Mag-iingat ka. Sige na, pumunta ka na. Abala si Xian nitong mga nakaraang araw, kaya ako muna ang mamamahala sa kumpanya. Simula bukas, lahat ng usapin sa departamento ng sekretarya, dapat iulat sa akin. Naiintindihan niyo ba? Xia Shiguang, ang galing mo rin talaga. Nagawa mo pang makapasok dito sa Fuxi. Ang pagkakataong magtrabaho rito ay, pinaghirapan ko gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi mo kailangang magkunwaring pinupuri ako. Huwag mong subukang gumawa ng kalokohan sa harap ko, kundi malalagot ka sa akin. Ikaw na tagalinis na, matanda. Ikaw na tagalinis na, matanda, nakikinig ka ba sa pagpupulong namin, Seniora? Hindi po ako nakikinig ng patago. Tinitingnan ko lang po kung kailan ko pwedeng simulan ang paglilinis dito. Kung ganoon, linisin mo ng maayos ang buong kumpanya. Kapag pumasok ako bukas at nakakita kahit kay titing na alikabok, makakaalis ka na rito. Lola, napakalawak naman po ng opisina na ito. Tutulungan ko na po kayo. Salamat. Bakit parang sanay na sanay ka na rito? Sa totoo lang po, noong nakaraan ay, pinarusahan din ako ni Zai Jinro na maglinis, bilang tagalinis. Mukhang kilalang kilala mo siya. Kaya maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa kanya? Ang bagay na ito po, hindi matatapos ikwento sa isang upuan lang, pero siya po ang kasalukuyang namamahala sa Fuxi. Mas mabuting huwag nyo na lang siyang kalabanin. HMPH, hindi siya karapat dapat mamahala. Mabuting bata, ano nga palang pangalan mo? Lola, ako po si Xia Shiguang. Xiao Xia, simula ngayon, kapag sinubukan ka pa niyang tratuhin ng masama, sabihin mo na sa akin. Salamat po, Lola, pero sasabihin ko sa iyo, anong mapapala natin doon? Bakit, kaya mo ba akong ipaghiganti? Malay mo naman, hindi ba? Hayaan na nga lang po natin.
Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay, pahalagahan ang trabahong ito. Sapat na iyon. Ako, ang lakas ng loob mo, Xia Shiguang. Nagsinungaling ka tungkol sa kalusugan mo para lang makapasok sa trabaho. Gusto mo na yata talagang mamatay. Gusto mo na yata talagang mamatay. Personal na pribado ko ito, Zai Jinro. Wala kang pakialam dito, hindi ba? Talaga ba? Pero naglabas lang ako ng bagong patakaran. Sino mang magsinungaling sa kalagayan ng kalusugan, bago pumasok sa trabaho, ay ituturing na nandaraya. At agad na sisibakin. Nagsisikap ako sa trabaho ko. Anong karapatan mong sibakin ako? Hindi ka pa ba aalis dito? Xia Shiguang, maaaring hindi alam ng iba. Pero hindi mo ba alam sa sarili mo, kung ano ang itinago mo? Paano kung ang ulat ng medikal na pagsusuri na ito, ay ipadala ko sa group chat ng kumpanya, ha? Huwag kang matakot, nandito ako. Kahit ano pa ang nakasulat sa ulat ng medikal na pagsusuri mo, may problema man o wala, naniniwala ako sa iyo. Ikaw na matandang babaeng, namumulot ng basura, paulit-ulit mo na lang, sinisira ang mga plano ko. Ayos lang po. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko talaga malalaman na, isa kang walang hiyang matanda. Sino ang tinutukoy mo? Umalis ka rito. Kung hindi, may sandaang paraan ako, para pagsisihan ninyo ito. Xia, tara na. Lola, saan mo po ako dadalhin? Pupuntahan natin ang apo ko. Ang lahat ng nangyari ngayong araw, isusumbong natin sa kanya. Hahayaan natin siyang magdesisyon para sa iyo. Sabihin sa kanya, at hayaan siyang magdesisyon para sa iyo. Sandali lang, sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Gusto nyo pang humingi ng tulong? Titingnan ko nga kung ngayong ang buong Fushi Group ay nasa ilalim ko na. Sino pa ang matatawag ninyo para iligtas si Xia Shiguang? Huwag kang matakot, nandito ako. Ang yabang naman ni Binibining Zai. Kailan pa naging sa iyo ang Fushi Group? Mababaw talaga ang pananaw ng mga mahihirap. Isang Fushi Group lang naman, sa pagmamahal sa akin ni Xian, kahit 10 Fushi Group pa ang hingin ko. Ibibigay niya iyon ng buong puso para lang mapangiti ako. Kung ganoon, hindi ba't para kang si Daji? Huwag mo akong sir-on. Kung hindi, pababagsakin ka ni Xian ng napakasakit. Kung ganoon, magiging malupit na pinuno rin siya. Matalas din ang dila ng matandang ito. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Lola. Huwag kang matakot. Hello, Xian. Nasa kumpanya mo ako ngayon. Napansin kong parang masama ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Kaya pumunta ako rito para bisitahin ka. At tingnan kung may maitutulong ako sa iyo. Pero ang ending, may nangapi sa akin dito. Sige. Hihintayin kita. Ang tungkol sa matandang babaeng iyon, isasantabi ko muna. Papunta na rito si Xian. May magpaparusa sa kanya mamaya. Hindi ba't sinabi mo na mayroon kang mga ebidensya laban kay Xia Shiguang na gusto mong ipakita sa aming lahat? Oo. Sigurado akong alam naman ng lahat, ang pinakabagong patakaran ni Manager Zai. Sino man ang naglihim ng kanilang kondisyon sa kalusugan noong pumasok sa trabaho, ay agad na masisante. At ikaw, Xia Shiguang, inilihim mo ang katotohanang buntis ka. Kamakailan lang ay bigla ka nalang pumasok sa departamento ng mga sekretarya. Ayon sa palihim kong investigasyon, Xia Shiguang, ibinentang puri mo ang iyong sarili para lang makapasok dito. Nagsisinungaling ka, hindi ko ginawa iyon. Hindi ba? Kung ganoon, sabihin mo nga, sino ang ama ng sanggol sa sinapupunan mo? Kung hindi mo kayang sabihin, ako ang magsasabi para sa iyo. Lahat ng matataas na opisyal ng Fushi Group ay kailangang mag-iwan sa departamento ng medikal ng ulat ng pagsusuri ng dugo. Para na rin ito sa pag-iwas sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Kapon. Ginamit ko ang buhok ni Xia Shiguang para magpasuri sa departamento ng medikal ng DNA test at ito ang resulta. Gusto kong makita kung sinong matandang hakluban ang nakabuntis sa iyo. Sino ba talaga siya? Sino nga ba? Sabihin mo na. Oo nga naman. Naiinip na kami. Ang Xia Shiguang na ito, paano siyang nagkaanak kay Xian? Saan ba galing ang pagsusuring ito ng departamento ng medikal? Peke ito, imposible. Imposibleng maging peke ito. Ginawa ito ng isang kakilala ko roon. Hindi kita niloloko.
Ang lakas ng loob mong mag-imbento ng kwento. Pati siya ay nagawa mong gawan ng issue. Mukhang ayaw mo na yatang mabuhay. Hindi po, wala akong ginagawang masama. Nagawa mo pang mga tuwiran. May nag-aaway na sa sarili nilang kampo. Mukhang may nabangga siyang taong hindi dapat binabangga. Parang naghukay siya ng sarili niyang libingan. Matandang babae, matagal na kitang pinagbibigyan. Liz. Lola, bakit po kayo naparito? Xian, ano ang tinawag mo sa kanya? Jinro. Sinabi mo sa akin na may mga tao sa Fushi na hindi sumusunod sa iyo at nang-aapi sa iyo. Kaya kahit pinagbawalan ako ng doktor, lumabas pa rin ako ng ospital at nagmamadaling pumunta rito para ipagtanggol ka. Pero ngayon, sasabihin mo sa akin na ang taong ito ay ang lola ko pala. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na ang taong ito ay ang lola ko? Xian, ako, ang Fushi Group ay itinayo ni na lola at lolo mula sa sarili nilang pawis at dugo. Ang lakas ng loob mong bastyusin siya. Xian, hindi ko po talaga sinasadya. Akala ko po kasi kay lola ay isa lang siyang estranghero. Hindi ba, lola, HMPH? Xian, pakinggan mo ang recording na ito. Ikaw na matandang, namumulot ng basura, paulit-ulit mo na lang. Sinisira ang mga plano ko. Lola. Akala ko po talaga, isa lang kayong estranghero. Ang tawag na lola na yan. Hindi ka karapat dapat na gumamit niyan. Xian, narinig mo naman ang recording. Iniisip mo pa rin ba na ang lahat ng ito ay isang pagkakaunawaan lang? Lola, akala ko po talaga ay estranghero kayo. Xian, gusto ko lang marinig mula sa iyo. Humingi ka ng tawad kay Lola. Lola, patawad po, hindi ko po narinig ng maayos. Pasensya na po, hindi ko narinig ng maayos. Lola, nagkamali po talaga ako. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin para patawarin ninyo ako? Luluhod ka sa harap ko. Lola. Lola, nangako po ako kay Jinro na poprotektahan ko siya. Sa harap ng maraming empleyado, kung hindi ninyo siya bibigyan ng mukha, paano pa siya makakatayo dito sa Fushi sa susunod? Paano naman si Xia Shiguang? Hindi ba't siya ang tunay na biktima ng pang-aapi ni Zai Jinro? Humingi ka na ng tawad sa kanya ngayon din. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Sa babaeng yan. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Lola, hindi ka pa rin ba sumusuko? Sige. Shiguang, lumapit ka rito. Tatanungin kita, at sumagot ka ng may katapatan. Si Zai Jinro ba? Nagpakita ba siya ng dalawang mukha, at inapi ka dahil mahina ka? Opo, si Zai Jinro. Nagkalat ba siya ng chismis at nanira sa'yo, noong bata ka pa? Opo, ginawa niya rin po yan. Si Zai Jinro, ginamit ba niya ang kapangyarihan niya para mangapi, dahil lang sa mahirap ka? Lahat po ng yan ay ginawa niya. Zai Jinro, humingi ka na ng tawad bilis. Xian, ako. Xian, masyado mo siyang nilayaw. Ang utang na ito, dahan-dahan ko pa itong sisingilin sa kanya sa susunod. Shiguang, patawad. Shiguang, pinapatawad mo na ba siya? Lola, pag-iisipan ko muna po. Ibig sabihin ay hindi pa siya pinapatawad. Mukhang kailangan ko ring pag-isipang mabuti kung tatanggapin ko ba si Zai Jinro na pumasok sa pinto ng pamilya Fu natin. Lola, para lang sa isang estranghero, bakit kailangan ninyong pahirapan ang inyong magiging apo sa tuhod sa hinaharap? Totoo nga. Isang tagalabas lang naman ako. Lola, nagkakamali po talaga kayo. Nalinlang lang din po ako ng iba. Siya ang may kasalanan ng lahat. Mainit ang dugo niya. Kay Xia Shiguang, kaya siya. Kaya niya ako niloko. Hindi ako, siya. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. President, nagkamali po ako, hindi ko na po uulitin. Huwag niyo po akong saiskatin, President, Xian. Ay proseso mo ang pag-alis niya sa kumpanya. Senior Fu, patawad po. Hayaan mo sila, nagkakagatan lang silang mga aso. Wala namang matino sa kanila. Xian, sumunod ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo. Hala, Fu Xian. Xian, gumising ka. Lola, may lagnat siya. Diyos ko, ano nang gagawin natin? Iakbo na natin siya sa ospital, bilis. Sige.
Doktor. Nasa emergency room na ang apo ko, pero ang sasabihin mo lang sa akin, ay hindi nyo pa rin malaman, kung ano ang sakit niya, mga wala kayong silbi. Lola Fu, sa totoo lang po, mayroon kaming isang matapang na hinala, ngunit itinanggi ito ng Young Master. Magsalita ka, ang kondisyon ng Young Master ay tila isang komplikasyon mula sa pagsasali ng dugo, mula sa isang direktang kamag-anak. Doktor. Kung ang isang babae ay buntis, at nagbigay siya ng dugo sa ama ng bata, itinuturing ba itong pagsasali ng dugo mula sa direktang kamag-anak, sa dugo ng ina, ay may taglay ding DNA ng sanggol? Sa teorya, oo, maaari itong ituring na ganoon. Huwag mong sabihin ang ama ng bata ay si Fu Xiyan. Paano mangyayari ang ganoon? Siya, anong nangyari sa iyo? Wala po, Lola, medyo nag-aalala lang po ako. Si Fu Xiyan, pupuntahan ko lang po siya. Sige, pumunta ka na. Xiyan, dapat gumaling ka na agad. Kung hindi, gusto ko nang sumama sa iyo. Ano bang pinagsasabi mo? Noong naging masungit ako kay Lola noon, ay dahil lang talaga sa takot ako, na baka hindi ko mapamahalaan ng maayos ang kumpanya. Ayos lang iyon. Pagkatapos nito, sabay tayong pupunta, para humingi ng tawad kay Lola. Mag-aral ka rin ng higit pang kagandahang asal. Xiyan, napakabuti mo sa akin. Gusto ko nang magpakasal sa iyo sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, nangako ako sa iyo. Matutupad ang lahat ng iyon. Desidido siyang pakasalan si Zai Jinro. Kung lalapitan ko pa siya, hindi ba't magiging kaiyahiya lang ito para sa akin, at maging para sa bata rin. Siya, sumunod ka sa akin, Lola. Lola. Xiyan, ngayong araw na ito, may isang bagay, na kailangan mong pumayag, gusto mo man o hindi. Lola. Kung may sasabihin po kayo, sabihin nyo na ng diretsahan. Gusto kong ampunin si Xia Shiguang, bilang apo ko sa tuhod. Gusto mo man o hindi. Ano po, Lola? Ito, hindi naman sa ang pamilyang Fu natin ay, hindi kayang magpalaki ng isa pang tao. Pumapayag ako. Pero kami. Ganoon na nga ang mangyayari. Mula ngayon, kung sino man ang mang-api kay Xia Shiguang, ay parang inapi na rin ako. Tawagin mo siyang kuya, Lola. Parang hindi naman yata maganda iyon. Anong hindi maganda roon? Sa susunod, ako at ang kuya mo, ay poprotektahan ka sa lahat ng oras. Kuya. Sige, sige. Ano? Ibig mong sabihin, noong gabing iyon, siya at, tama. Ang bata sa sinapupunan ni Xia Shiguang, ay malamang na kay Fu Xiyan. At saka, ang matandang hakluban na iyon, ay inampon na siya bilang apo. At lumipat na rin siya sa mansyon ng pamilyang Fu. Mabubunyag din ang lahat sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, anong balak mong gawin? Heto ang 1,000,000. Kunin mo, Zai Jinro. Bakit ang galante mo yata ngayon? Kailangan ko ng isang bata. Ano? Nakuha ko na. Gagamitin mo ang paraang ito, para patatagin ang posisyon mo sa pamilya. Eksakto. Kapag nanganak na, si Xia Shiguang, ipagpapalit ko ang mga sanggol. Gagamitin ko ang anak niya, para makapasa sa DNA test ng pamilyang Fu. At pagkatapos ay hahayaan ko ang anak ko, na magtamasa ng karangyan at kayamanan. Zai Jinro. Mas matindi pa ako kay Fu Xiyan. Kung hindi lang dahil sa wala akong pagkakataon, na makasiping si Fu Xiyan, hindi mapupunta ang pagkakataon sa baboy na tulad mo. Buntis ka na. Pero hindi mo pa rin alam kung paano alagaan ng mabuti ang sarili mo. Dapat ko bang sabihin sa iyo na magkakaanak na tayo? Bakit ka nandito? Ako. Isinama ako rito ni Lola. Sabi niya, magsasama na kami sa iisang bubong mula ngayon. May itinatago ka sa akin. At may kinalaman ito sa akin. Bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko? Bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko? Dahil lang talaga sa, hindi tayo ganoon kakilala. Talaga. Siyempre naman. Mabuti na nga lang kung ganoon. Senior Fu, handa na po ang gamot nyo.
Lalamag ang gamot mo kung hindi mo pa iinumin. Nakatayo ka lang dyan at hindi umaalis. Para lang ba panoorin akong uminom ng gamot? Hindi tumitingin lang ako sa tanawin. Wala naman masyadong tanawin sa labas ng bintana ko. Gusto ko lang talagang tumingin. Ubus na. Sige. Siya Shiguang. Magpapakasal na kami ni Jinro. Mabuti pang itigil mo na ang mga binabalak mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi mo maintindihan, tandaan mo na lang ito. Xian, tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan ninyo ni Zai Jinro, na ipinapagawa ko sa iyo, ano na ang pasya mo? Lola, hindi na kailangang pag-isipan. Hindi ako papayag. Fu Xian. Lola, pakinggan niyo muna ako po. Maaari ko bang sabihin ng isang bagay? Noong una, gusto ko sanang hintayin na bumuti ang pakiramdam ni Xian, bago sabihin sa lahat. Pero gusto ko na pong sabihin sa inyo ngayon, Lola, Xian, magiging tatay ka na. Xian, magiging tatay ka na. Jinro. Buntis ka. Kung hindi ka naniniwala, pwede kong ipakita sa iyo ang ulat ng doktor. Syempre naniniwala ako sa iyo. Sinabi ko na sa iyo, hindi na kita pagdududahan pa. Xian, mahal kita. HMP, ginagamit ang bata para umangat ang katayuan. Zai Jinro, talagang napakahusay ng mga taktika mo. Lola, kami ni Xian, nadala lang po kami ng aming damdamin. HMP. Xian, parang galit si Lola. Huwag kang mag-alala, tiyak na mamahalin niya ng lubos. Ang anak natin, pupuntahan ko muna si Lola, sasamahan na kita. Si Zai Jinro ay magiging opisyal na ginang Fu. Kapag ipinanganak ang anak niya, makakatanggap ito ng basbas ng lahat, samantalang ang anak ko. Magandang araw po. Gusto ko sanang magpa-schedule ng operasyon para sa aborsayon. Hello. Fu Xian. Siya Shiguang, dapat kuya ang itinatawag mo sa akin. Fu Xian. Ako, ano ba yon? Wala lang. Hindi ko lang sinasadyang mapindot ang numero mo. Nakikipagpustahan pa nga ako sa sarili ko. Kung sasagutin mo ba o hindi, sa tingin mo. Nanalo ba ako o natalo? Nanalo ba ako o natalo? Ano bang pinagsasabi mong panalo o talo? Kung malalaman ni Lola na hindi ko sinagot ang tawag ng paborito niyang apo-apuhan, baka bugbugin niya ako. Kaya mo lang ba sinagot ang tawag ko? Ay dahil kay Lola. Ang mga ganitong bagay, kailangan pa bang seryosohin? May mahalaga ka pa bang sasabihin? Kung wala na, ibababa ko na ito. Sige. Bakit kailangan pang gawin ang ganitong uri ng operasyon? Siya Shiguang, bakit mo ba naisip ang gawin ito? Lola, bakit po kayo naparito? Ay, hindi ba? Tinawagan mo si Xian. Sabi ni Xian, parang kakaiba raw ang boses mo, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Umuwi na tayo. Umuwi ka at ipanganak ang bata. Sino man ang ama ng bata? Lola. Mamahalin ka namin ng bata, aalagaan ka namin. Salamat po. Pagod na po ako, gusto ko nang bumalik sa kwarto para magpahinga. Pakiusap, paraanin mo ako. Sakto, papunta rin ako roon, sabay na tayo. Ang tiyan ko. Ang tiyan ko.
Siya Shiguang, huwag kang matakot, nandito lang si Lola sa tabi mo. Lola. Kapag may mangyaring masama kay Siya Shiguang, pababagsakin kita kasama niya. Lola, ako po ang tunay ninyong apo sa tuhod. Ang dinadala ko po ay ang inyong apo sa tuhod. Ano ang ginagawa mo? Nakadextrose ka pa. Humiga ka muna. Nasaan ang anak ko? Nurse. Nasaan ang anak ko? Ang anak mo, pagkapanganak pa lang, ay patay na sanggol na. Inasikaso na ito ng doktor. Ang anak ko, Diyos ko, kumalam ka muna. Ang anak ko, masyado ka pang mahina. Kumalam ka muna. Bitiwan mo ako. Ang anak ko, kumalam ka muna. Ako. Ang pagpapalit ng sanggol ay tapos na. Pagbalik ni Fu Xian, ang pangarap mong maging mayamang ginang ay matutupad na sa wakas. Siya Shiguang, ngayong nasa kamay ko na ang anak mo. Tingnan ko lang kung paano mo pa mapapatunayan na may relasyon kayo ni Fu Xian. Anong nangyayari? Masakit ang tiyan ko. Tawagin ang doktor, bilis, tawagin ninyo ang doktor para sa akin. Nako, hindi maganda ito, nahihirapang manganak ang unang ginang. Ang unang ginang ay, nahihirapang manganak dahil sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Naintindihan mo ba ng malinaw? Bakit ka na parito? Nahihirapang manganak si Jinro, at nananatiling walang malay. Naisip ko na kapapanganak mo lang din, kaya pumunta ako rito para bisitahin ka. Oo nga pala, dapat ay, alam mo kung paano mag-alaga ng bata, di ba? Gusto ko sanang, tulungan mo kaming mag-alaga ng bata pansamantala. Sabihin mo lang ang kahit anong halaga. Dalhin mo na rito ang bata. Halika. Ang batang ito, kapag hinahawakan ng estranghero, ay umiiyak at nagwawala. Bakit noong napunta sa mga kamay mo ay, bakit ganoon? Ano ang nangyari? Xian, ang stock ng Fushi Group, ay 3 beses nang sunod-sunod na bumagsak sa limit. Pumunta ka na rito sa kumpanya bilis. Sige, naintindihan ko. May emergency lang sa kumpanya. Kailangan kong bumalik muna. Ang anak namin ni Jinro. Ipinagkakatiwala ko muna sa iyo. Sa totoo lang. Tayo ring dalawa. May anak din. Senior Fu. Ang papakasalan ninyo, na si Zai Jinro na isang ordinaryong babae, ay nabalitaan na ng media. Mayroon ba kayong dalawa, na magandang mungkahi? Bakit hindi na lang, humanap ng kasal na kapantay ng inyong katayuan? Ano ang ibig mong sabihin? Kumusta naman ang anak na babae ng pamilyang Shen? Ang pamilyang Shen ay nasa Jingxi, pangalawa lamang sa pamilyang Fu pagdating sa yaman. Sa totoo lang, may isang tanong, na matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Ano iyon? Mahal mo pa ba siya? Sa katunayan, napakataas ng katayuan niya, habang ako naman ay napaka-ordinaryo lang. Tadhana lang talaga, ang pilit na naglapit, sa aming dalawa. Kung sasabihin kong, wala akong nararamdaman sa kanya kahit kaunti, parang niloloko ko lang ang sarili ko, hindi ba? Pero, tanggap ko na ang lahat ngayon. Mabuti naman kung ganoon. Sa totoo lang, natatakot ako na kapag nakita mo ang balita, ay masaktan ka na naman. Nabalitaan ko na ang anak ng pamilyang Shen, ay isang napakatalinong estudyante, maganda at napakabait pa. At ang pamilyang Shen din ay, isang malaking pamilya na sumusunod sa pamilyang Fu. Talaga. Bagay nga silang dalawa. Mukhang, may pakialam ka pa rin sa kanya. Sinabi ko na sa iyo. Naka-move on na ako. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon, ay ang anak ko. Senior, maaari bang maabala kita, na tulungan kaming dalawa ng batang ito, na magpapaternity test?
Hindi ba't abala ka sa pakikipag-date kay Binibining Shen? Naalala mo pa pala ang bata? Sa tono ng pananalita mo. Nagseselos ka ba? Nagseselos. Paano naman mangyayari iyon? Bumaba na ang lagnat ng bata. Kahit ang ganito kaliit na bata, alam niya, naligtas siya kapag katabi ang kanyang ama. Huwag kang malikot, sa totoo lang, noong una kitang makita, noong oras na iyon, naramdaman ko ng napaka-pamilyar mo. Marami nang nakilalang babae si Senior Fu. Hindi ko akalain na, ang paraan mo ng pagpapapansin, ay hindi naman ganoon ka-epektibo. Ako. Xian. May nagsabi sa akin, na pumunta ka raw sa ospital. Maayos ka lang ba? Sino ang nagsabi sa iyo? Xian, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Senior Fu. Ang mga papeles para sa pagpasok ng bata sa ospital, kailangan po ng pirma ninyo. Sige. Hindi ko alam kung bakit. Pero noong unang beses kitang makita, naramdaman ko na agad na ang taong ito, ay napaka-irritable at nakakainis. Halata ko naman. May gusto ka kay Xian. Pero babalaan kita. Akin siya. Huwag ka nang mangarap ng gising. Kung ganoon nga, ano naman? Ano namang pakialam ko riyan? Sa tingin mo ba, ang shares ng Fushi Group, bakit bigla na lang bumagsak? At saka, ang mga reporter na iyon, bakit sakto namang nakunan nila? Ang litrato namin ni Fuxian, na magkasama sa iisang frame. Basta gusto ko ang isang bagay, walang dahilan para hindi ko ito makuha. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Siya Shiguang, ano ba ang panlaban mo para makipag-agawan sa akin? Nasa ospital tayo. Pakiusap, manahimik ka. Pinapayuhan kita, maging matalino ka naman kahit kaunti, manatili ka na lang ng tahimik, sa sarili mong mababang antas. Kung ipipilit mo pa rin, sumingit sa antas namin ni Xian, sinisiguro ko sa iyo, magiging isa ka lang malaking katatawanan. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Xian, tinatatanong ko lang si Binibining Siya, tungkol sa bata. Ang bata, napakabata pa pero nagkasakit na agad. Nasasaktan din ang puso ko para sa kanya. Walang kinalaman sa iyo rito, lumabas ka. Binibining Siya, dapat mong alagaan ang iyong katawan. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Babalik na lang ako sa ibang araw. Array. Anong nangyari sa iyo? Xian, na-sprain yata ang paa ko. Napakasakit. Pwede mo ba akong lapitan? At alalayan man lang. Xian, maraming reporter sa labas. Halikan mo ako bilis. Ako, si Fu Xian, ay hindi kailanman mangangailangan ng tulong mo para isalba ang pamilyang Fu. Sa tingin mo ba, ang patuloy na pagtaas ng shares ng Fushi ay dahil sa iyo? Fu Xian, walang sino man maliban sa akin, na panganay na anak ng pamilyang Shen. Ang mas karapat dapat sa iyo, akin ka. Lola Fu, alam ko pong gustong-gusto ninyo ang kalinisan. Ate, naparito ako para bisitahin ka. Kayo po ay, ikaw si Sia, tama ba? Madalas kitang marinig na binabanggit ng ate ko. Ako si Shen Jifeng. Tawagin mo na lang akong Lolo Shen. Magandang araw po, Lolo Shen. Maupo po muna kayo. Ikukuha ko po kayo ng tubig. Hi. Salamat. Lola, kung wala ka. Sa buhay kong ito, ano pa bang aasahan ko? Noong araw, tayong dalawa, ay hindi nagkatuluyan. Ito ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Ngayon, ang aking si Jinro, at ang iyong si Xian, ay ikakasal na. Isa rin itong malaking kaluwagan sa dibdib. Xiao Xia. Xiao Xia. Apo kong babae. Xiao Xia.
Lola. Gusto mo ba na ang batang babae na iyon kanina ang maging apo mong babae? Uminom po muna kayo ng tubig. Lolo Shen. Pasensya na po, bata, walang anuman po. Bilis, panasan mo, sige po. Dito sa iyo, bakit may balat na hugis puso? Lolo, hindi po ito balat. Sabi po ng nanay ko, noong 1 taong gulang pa lang ako, aksidente akong nadapa at naiwan ng pilat na ito. Iya, maaari ko bang tingnan ulit? Ay, Lolo, mas mabuti pong hayaan ko na lang. Ang doktor na tumingin nito, salamat po. Halo. Gusto kong imbestigahan mo para sa akin ang isang babaeng nagngangalang Xia Shiguang. Xia Shiguang, tingnan mo, napakadali para sa akin, napakasalan si Xian. Habang ikaw naman ay, kasing baba rin ng Zai Jinro na iyon, ang mga taong tulad ninyo, ay hindi maaabot sa buong buhay ninyo. Ang antas na kinalalagyan ko, Binibining Shen, nagkakamali ka po, wala akong anumang intensyon kay Fu Xian. Mabuti pang ganyan nga ang iniisip mo, kung hindi. Ang isang basura sa lipunan na tulad mo, sinisiguro ko sa iyo, hindi ka makakatagal dito sa Jingxi. Mga ginang at mga ginoo. Susunod ay salubungin natin ang bride, ang panganay na dalaga ng pamilyang Shen. Sandali lang. Nagkamali yata kayo ng bride, Lolo, ano bang pinagsasabi mo riyan? Dalhin ang tao rito. Lolo, alam ko na pong nagkamali ako, patawarin mo na po ako, HMPH. Lolo, ano po ba, ang ginagawa mo, ang anak ko at manugang ko? Bago pa man mag-1 buwan ang aking apo, ay maagang namatay sa isang aksidente, napilitan akong kumuha ng isang yaya. Ang aking apo ay may balat na hugis puso sa kanyang braso, ngunit nang dumating siya, ang balat na iyon ay biglang nawala. Maliwanag na ang masamang babaeng ito, ang nagpalit sa aking apo. Ngunit nagsinungaling ka pa rin at sinabing, mabilis magbago ang mga sanggol. At ang balat ay unti-unting maglalaho. HMPH, ang apo ko ay si Xia Shiguang. Hindi ikaw. Hindi, ako kaya, ako ang tanging tagapagmana ng pamilyang Shen. Paano naman mangyayaring ako ay, may kaugnayan sa basurang tulad nito, mula sa Leleyan? Ikaw na walang utang na loob, kung wala ako, mararanasan mo ba ang ganito, kasaganang buhay? Umalis ka sa harap ko, wala akong ina na katulad mo. Xian, protektahan mo ako, di ba? Pakakasalan kita, dahil lang sa sinabi ng doktor na, walang malay si Jinro, at kailangan ng matinding pampasigla. Tatanungin kita, ano pa ba ang mas matinding pampasigla kaysa sa pagpapakasal ko sa iba? Sige. Ginamit niyo lang pala ako. Nagpakalat ka ng pekeng balita, para magnakaw ng mga lihim na impormasyon, na naging sanhi ng pagbagsak ng stock ng Fushi Group. Nagawa mo na ang krimeng, pang-ekonomiya, mga tauhan. Ilabas niyo ang mag-inang ito, mula rito. Xia Shiguang, ikaw na walang utang na loob, hinayaan mo lang kaming mamatay ng walang tulong. Sigurado akong nakita na, ng lahat ang katotohanan. Ang taong talagang pakakasalan ko ay si Zai Jinro. Fu Xian, ang dapat mong pakasalan ay, ang aking apo. Lolo Shen. Iniligtas ni Jinro ang buhay ko, at nagkaanak din kami, sa ngalan ng pag-ibig at katwiran. Dapat ko siyang pakasalan. Fu Xian. Gusto mo ba talaga magpakasal sa isang babaeng hindi mo naman talaga kilala? May dala akong 2 tao rito, mga panauhing nakalimutang imbitahan, ni Zai Jinro. Noong una, kinunan ko ng video ang pagkuha mo ng mga peking magulang, para lokohin si Fu Xian, pero pinagbintangan mo akong magnanakaw, para sirain ang ebidensya. Ngayong dinala ko na sila rito. Ano pa ang masasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Jinro, hindi ba ito ang katulong sa bahay nyo?
Jinro, malinaw na sinabi mo sa amin na, kapag umalis kami sa Jingxi, dadalhin mo kami sa isang bilya sa tabi ng dagat, pero sa huli, inutusan mo si Fang Hongxue na patayin kami. Napakalupit ng puso mo. Anong sinasabi nyo? Hindi ko kayo kilala. Zai Jinro, huli na si Fang Hongxue. Ipinagtapat na niya ang lahat. Xiyan, maaaring nagsinungaling nga ako, tungkol sa pamilya ko. Dahil natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa iyo, pero totoo ang pagliligtas ko sa iyo, at ang anak natin, totoo rin iyon, Fu Xiyan, sa iyo nga talaga ang bata. Pero anak natin yan. Inagaw lang niya. Anong ibig mong sabihin, sa talino mong yan? Hindi mo pa ba talaga makuha? Ibig mong sabihin, ang nagligtas sa akin noong gabing iyon, ay ikaw. Anong patunay mo? Ito ang paternity test ng anak ko. Noong gabing iyon, ako ang pumalit kay Zai Jinro. Tapos bigla ka na lang pumasok. Senior Fu, si Miss Xia ang nagbigay ng dugo sa inyo noong araw na iyon. Isinaalang-alang ko lang noon na ikakasal na kayo kay Miss Zai. Tama na. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo sa kanya ang bata. Huwag mong hawakan ang bata. Xiyan, huwag kang maniwala sa kanila. Baka kung saan-saan lang nila narinig ang tungkol dito. At gusto lang magpanggap na nagligtas sa iyo. Hindi ako naniniwala sa kanya. Maniniwala pa ba ako sa iyo na isang ahas na babae? Lola, gising na po pala kayo. Oo, hindi lang ako gising. Alam ko na rin ang buong katotohanan. Ikaw, si Shiguang, at ang bata. Kayo, ang tunay na pamilya. Isang salot lang si Zai Jinro. Ipadala na agad siya sa presinto. Xiyan, nangako kang pakakasalan mo ako. Alam kong mahal mo pa rin ako. Akin na yan. Ano? Pamana ito ng pamilya Fu. Ang kwintas na ito, hindi ka karapat-dapat dito, Zhao Qi. Dalhin siya sa presinto. Ang pagkahimatay ko noong araw na iyon, ay kagagawan din niya. Xiyan, ayaw kong umalis. Bitawan niyo ako, Xiyan. Ito ay dapat na sa iyo. Pasensya na, pero ayaw ko niyan. Ayaw mo ba akong pakasalan? Pumunta lang ako rito ngayon, para sa anak ko. Lola, nangako po kayo sa akin, na ibibigay niyo sa akin ang bata. Maaari na po ba akong umalis? Lola, bakit niyo po siya hinayaang umalis? Gunggong ka ba, bakit hindi mo habulin? Anong ginagawa mo? Miss Xia, hawak ko ngayon ang pamanang jade ng pamilya Fu, isang mamahaling glass-type jade. Napakalaki ng halaga nito. Kung kukunin mo ito ngayon, may kasama pang posisyon bilang may bahay ng pamilya Fu. Hindi ko alam kung si Miss Xia ay interesado rito. Nagbebenta ka ba ng kung ano-ano? Oo nga, ibinebenta ko ang sarili ko sa iyo. Titingnan natin kung magpapakitang gilas ka. Hi! Xia Shiguang. Hintayin mo ako.